Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1971 maaari mong subukan. Noong 1971. Ang magandang babaeng ito pala ay ang maliit na babae na nagngangalang Ao Shuang na sumunod kay Guqing noong gabing iyon. Parang. Ngunit wala itong kinalaman sa kanya, nagkunwari lang si Ye Fan na walang alam. Pagkatapos magwalas. Sa paligid, nakita ni Ye Fan ang isang hairpin na may maraming matingkad na ruby, na parang pulang dahon. Ang hairpin na ito ay inilalagay sa isang espesyal na napakarilag na showcase, na medyo espesyal. Sa pag-iisip tungkol dito, si Su Qingzhou ay nakasuot ng puting malambot na winter coat at nakasuot ng napakapinong pula sa kanyang ulo, dapat itong maging mas maliwanag. Ito na lang, dalhin mo sa akin, sabi ni Ye Fan. Talagang insightful si Young Master. Limitado ang Loksha card na ito ngayong taglamig. 70 piraso lang sa buong Imperial City. Ito na ang huling piraso. Nakangiting sabi ni Ao Shuang. Oo. Medyo proud si Fan, mukhang maganda ang mata niya, at limited edition ang napili. Magkano? Tanong ni Ye Fan. Ito ay 6,000 levy coins. Dahil limitado ito, walang diskwento. 6,000. Sobrang mahal. Hindi nakaimik si Ye Fan. Ito ay katumbas ng 300,000 piraso ng alahas sa lupa. Anak, ito ang lahat ng mga pulang brilyante na mina mula sa sinaunang Demon Abyss. Kinailangan ng 10,000 taon bago mabuo ang aura ng underground lava. Para mag-transport mula sa Demon Abyss papuntang Dasheng, kailangan mo ng sapat na malakas na cultivator. Ang kalsada ay puno ng mga panganib. Bihira lang talaga. Ang ganitong uri ng pulang brilyante ay isinusuot sa ulo ng isang babae, maaari itong panatilihing mainit-init at maiwasan ang lamig, hindi nito ay freeze ang mga tampok ng mukha, at ito ay iba, ito ay tiyak na sulit ang pera, inirekomenda ni Ao Shuang. You're quite articulate, ngumiti si Ye Fan, hindi katakataka na mainit ang pakiramdam kapag hawakan, ito pala ay isang espesyal na mineral. Na malamig ang katawan ni Su Qingzhou, naramdaman ni Ye Fan na sulit ang 6,000. Ngunit nang mag-withdraw na sana siya ng pera, isang lalaki at isang babae ang pumasok sa labas, at direktang sinabi ng babae, Miss. Gusto ni Loksha. Sinulyapan ito ni Ye Fan. Isang mahabang asul-pula na slim-fitting na damit, medyo kaakit-akit ang pananamit ni Bikung Chan, na may dominanteng tingin sa kanyang mukha, at hindi man lang tumingin kay Ye Fan. Isa kay Luo Hongfei. Bagamat ang iba't ibang angkan ay hindi pinapayagang magpakasal, ang pinili at ang angkan ay hindi pinaghihigpitan. Sa halip, maraming marangal na pamilya at angkan ang mag-aasawa at magtutulungan para sa interes. Ang angkan at ang pinili ay may parehong kompetisyon at alyansa sa ganitong paraan, at ang relasyon ay masalimuot. Oo naman, ang mga bagay ay parang mga bagay na magkasama, ang mga tao ay nahahati sa mga grupo, ang pares ng mga lalaki at babae na ito ay medyo, perpektong tugma. Ye Fan ay ungol sa kanyang puso. You, concubine Ye, nagkataon lang, dito rin kita nakilala, ngumiti ng masama si Luo Hongfei. Oo. Masyadong tamad si Fan na magmalasakit sa kanila, at patuloy na sinabi kay Ao Shuang, ay wrap mo ito para sa akin, binili ko ito. Nang marinig ito ni Bikung Chan, nanlaki ang kanyang mga mata ng phoenix, at sinaway niya, basura. Bingi ka ba? Gusto ko. Ikaw Fan. Kumunot ang noo at mahinang sinabi, first come, first served, may problema ba? Bakit mo ninanakawan ang babaeng ito? Nandito ngayon ang babaeng ito para bumili ng Loksha, kaya naglakas loob kang agawin ng isang bagay sa akin. Umirap si Bikung Chan, nililigawan mo ba si kamatayan? Hindi ito matanggap ni Bikung Chan, sinabi ni Ye Fan ang ganitong uri ng basura, ay nangangahas na hamunin siya. Tumawa si Luo Hongfei sa tabi niya at sinabing, magandang Channer, huwag kang magalit, si Ye Concubine ay nasiyahan sa maraming katanyagan kamakailan, ang kanyang mga tula at prosa ay naging tanyag sa internet, at siya ay may magandang pangalan na ipinagkaloob ng Imperial Consort, ang kanyang katayuan ay iba. Humph. Tula, medikal na kasanayan, iyon ay, ang mga walang kwentang mahihinang tao ay kukuha ng kanilang magarbong. Kailan kaya ang oras ng mga literatura na makipag-usap sa doktor sa prehistoric continent? Yeah, let me tell you, this lady wants the sunset today, kung ayaw mong tanungin si Hit, lumabas ka na lang. Mapang-asar na sabi ni Bikung Chan. Ayaw ni Fan na bigyang pansin ang baliw na babaeng ito, at sinabi kay Ao Shuang, huwag kang mag-alala, tapusin mo na ito. Namutla ang mukha ni Ao Shuang sa sandaling ito, marahil ay alam na niya ang mga pagkakakilanlan ng iilang tao sa kanyang harapan, nahihiyang tumanggaw siya. Mga untouchables. Maglakas loob kang ibenta sa kanya ang bagay na ito, susunugan ka ng babaeng ito hanggang mamatay. Banta ni Bikung Chan. Agad na nanlamig, namumula ang kanyang mga mata, naaawa siyang tumingin kay Ye Fan, hindi man lang nangangahas gumalaw. Ang manager at ang iba pa sa tindahan ay hindi nang ahas na lumapit para hikayatin sila, sa takot na magkagulo. Ito ay isang malaking bagay para sa mga maharlika nakikita ito, Ye. Napabuntong hininga si Fan, iniunat ang kanyang kamay, inilabas ang kanyang Divine Dragon Jade Talisman,
at tinapik ito sa counter na may blankong ekspresyon. Basag. Parehong natigil ang mga ekspresyon ni na Luo Hongfei at Bi Kungchan, na parang hindi nila inaasahan ang ganoong eksena. Hindi ako interesado na makipag-usap sa iyo ng walang kaparirikan, alinman sa labanan sa Jade Talisman o mawala sa aking mga mata. Biglang tumahimik ang shop. Pagkatapos, ilang segundo, tumawa ng galit si Bi Kungchan, haha. Sayang, ano pinagloloko mo? Gusto mong makipag-away kay Yu Fu? Gusto mo talagang mamatay? Ngumisi si Ye Fan, sino ang nanliligaw kay kamatayan, maaari mo itong subukan. B. Sinubukan ni Kungchan na humanap ng pagkukulang sa mukha ng lalaki, ngunit nalaman niyang parang hindi talaga natatakot sa kanya si Ye Fan. Bagamat siya ay may mapagmataas na ugali, hindi siya tanga, kung hindi, hindi siya magiging isa sa Xuanyuan Sanying. Dahil sa kawalang takot ni Ye Fan, nakaramdam siya ng tambol sa kanyang puso. Ito. Stance, paano magiging posible na pukawin siya sa ikapitong antas ng espiritual na paghubog sa yugto ng Foundation Establishment? Kay Luo Hongfei. Ang mga mata ay komplikado din, iniisip ang huling kasal, at ang pagkatalo ni Ye Fan kina Zhou Qi at Gao Ling noon. Lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Luo Hongfei, di ba sabi mo may magagawa ka para sa akin? Tinuturuan mo ako ng leksyon para sa bastos na ito. Napalingon si Bi Kungchan at sinabing. Nang marinig ito ni Luo Hongfei, dali-dali siyang ngumiti at sinabing, Channer. Ang duel ng Jade Talisman ay tungkol sa pamilya, kaya hindi ko ito basta-basta. Bukod dito, kagagaling lang ni Ye Concubine sa ikalimang prinsipe, at kamag-anak din ako ng royal family, kaya hindi ito angkop. Humph. Walang lakas ng loob. Napakaraming palusot. Ngumisi si Bi Kungchan, at kinagat ang kanyang mga ngipin kay Ye Fan, aawayin ka ng dalagang ito. Kapag nanalo ka, pagtatawanan ka. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Kunin ang iyong Jade Talisman duel. Ang swerte mo ngayon. Sa susunod na nasa labas ka ng lungsod, huwag mong hayaang makita ka ni Miss Ben. Kung hindi, makikita kitang naglalaro minsan at para sa lahat. Pagkasabi nun, tumalikod si Bi Kungchan at umalis. Shaner. Hinabol siya ni Luo Hongfei. Pero, tinulak siya ni Bi Kungchan, duwag. Huwag mo akong pakialaman. Napaatras si Luo Hongfei ng ilang hakbang, nakatingin sa babaeng sumakay sa kotse at dirdiretsong naglakad, ang mukha nito. Ay pangit. Saglit na umiling si Ye Fan, gusto niyang turuan ng leksyon ang mayabang na mabahong babaeng ito, ngunit talagang nagpipigil ito, tingnan ang pagdating kay Bi Kungchan ay hindi ganap. Wala sa isip. Okay, ngayon ay matutulungan mo akong balutin ito, pagandahin ito, at ibigay ito sa aking manugang, ngumiti si Ye Fan kay Oh Shuang. Nakahinga ng maluwag si Oh Shuang at napangiti. Tumanggaw, kaya ikaw ang sikat na concubine niya na nagbigay nito kamakailan sa panganay na prinsesa, tama ba? Congratulations sa inyong dalawa. Yeah. Hindi naman itinanggi ni Fan, bagkus ay nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos, ilang sandali, binalot ni Oh Shuang ang kahon ng regalo at ibinigay ito kay Ye Fan. Pagkatapos ni Ye, binayaran ni Fan ang pera, nasa tabi pa rin niya si Luo Hongfei nang lumabas siya ng tindahan. Tumayo siya na may malungkot na mukha. Nakikita. Paglabas ni Ye Fan, nagpakita ng peking ngiti si Luo Hongfei at sinabing, binabati kita sa concubine Ye, na nanalo ng huling limited edition na alahas, tiyak na gusto ito ng prinsesa. Binati pa ni Ye Fan ang ganitong klase ng tao. Akala ko hindi naman kailangan, kaya pumasok na lang ako sa kotse. Natagpuan ni Luo Hongfei ang kanyang sarili na hindi pinapansin, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala, at pinisil niya ang kanyang kamao. Huminga siya ng malalim at aalis na sana nang may bigla siyang naalala. Tumingin siya kay Ao Shuang na abala sa pagtatrabaho sa tindahan. Nakatingin sa maselang at maislan na mukha ng batang babae, at inaalala ang takot na ipinakita niya ngayon, kumaibot ang sulok ng bibig ni Luo Hongfei. Kakaibang ngiti. Kabanata 1972 Hindi ako marunong magpuri. Nang bumalik siya sa mansyon ni Hao noong 1972. Nakita ni Ye Fan ang ilang kabataang babae at kalalabas lang. Medyo naguguluhan siya sa nangyayari. Pumasok siya sa main hall at nakita niya sina Su Qingzhou at Shui Bo na nag-uusap. Pumili na pala sila ng maid. Asawa, naging maayos ba ang operasyon? Nagmamadaling tanong ni Su Qingzhou nang bumalik si Ye. Tumanggaw si Fan, maaari ka bang bumalik ng maaga kung hindi ito magiging maayos? Su. Hinaplos ni Qingzhou ang kanyang puso at nakahinga ng maluwag, mabuti naman. Little Marquis, talagang masaya ako na maging ganito kasama si Lord 2. Isang antas ng intersection, kahit ang master ay hindi magagawa. Si Shui Bo ay mukhang gamaan ang loob at ipinagmamalaki. Nagtanong si Ye Fan, ngayon ka lang pumipili ng maid. Bakit, hindi mo nagustuhan? Shui. Walang magawang sinabi ni Bo, oo, gusto ng prinsesa na pumili ng taong magaling magsalita, ngunit ang mga babaeng ito ay clumsy, kung tutuusin. Ilang kababaihan mula sa karaniwang pamilya ang nag-aral mula pagkabata. Medyo sinisi ni Su Qingzhou ang sarili at sinabing, masyado ba akong nagtatanong? Ano ang problema? Kailangan mong pumili ng gusto mo. Kung hindi, mayroong isang taong hindi nakakaintindi ng mga salita na nakatayo sa tabi mo, at ang iyong pang-araw-araw na buhay ay baluktot.
Tutulungan ka nitong matandang alipin na mahanap ang prinsesa. Sabi ni Shui Bo, at naunang umalis. Nang umalis si Bo Shui, kinuha ni Ye Fan ang Loxia hair card at ibinigay ito sa babae. Xiaoshu, tingnan natin kung gusto mo. Saglit na natigilan si Su Qingzhou, pagkatapos ay isang bakas ng kagalakan ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos buksan ang kahon ng regalo, nakita niya ang pula at matingkad na mga gemstone sa loob, ang kanyang mga mata ay nagyelo. Nakita ni Ye Fan na hindi tumugon ang babae, medyo hindi mapalagay, bakit, ayaw mo ba? Su. Mabilis na umiling si Qingzhou at tahimik na sinabi, hindi, gustong-gusto ito ng aking asawa, ngunit. Hindi ko inaasahan na sa unang pagkakataon na nagbigay ng regalo ang aking asawa sa isang babae, ito pala ay isang Rongyuan na pulang brilyante. Anong ibig mong sabihin? May nagbigay ba sa iyo nito? Hindi komportable si Ye Fan. Ngumiti si Su Qingzhou, Fuchi, at binigyan ng galit na tingin ang lalaki, ano ang iniisip mo, asawa? Ito ay tanda ng pagmamahal na ibinigay sa akin ng aking ama at ng emperador nang makilala nila ang aking ina. Isang singsing na gawa sa pulang brilyante mula sa Rongyuan. Ngunit ang aking ina ay inilibing. Nang maglaon, ang singsing ay inilibing kasama niya, at ang babae ay binanggit lamang ng matanda sa palasyo. Natigilan si Ye Fan, at biglang sumimangot, kalimutan mo na ito, hayaan mo akong makipagpalitan ng regalo, huwag mong tanggapin ito. Bakit? Mahigpit na kinuyam ni Su Qingzhou ang hairpin gamit ang dalawang kamay, nag-aatubili na ibigay ito sa lalaki. Malas, kinuha ng nanay mo ang Rongyuan Red Diamond at umalis ng maaga, ibig sabihin malas ang batong ito, sabi ni Ye Fan. Su. Hindi napigilan ni Qingzhou na matawa, paano maniniwala ang asawa ko dito? Paano magkakaroon ng ganoong paghahambing? Wala akong pakialam sa concubine, gustong-gusto ng concubine ang Red Along ito, at hindi ito maaalis ng asawa. Ngumiti si Ye Fan at pinisil ang pisngi ng kanyang asawa, kung gayon bukas kapag pupunta ka sa Linlang Poetry Party, isusuot ba ito ng iyong asawa? Oo. Maamong tumanggo si Su Qingzhou. Nakikita. Ang maselang at magandang hitsura ng babae, hindi napigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa katunayan, maayos na ang kalagayan ni Su Qingzhou ngayon. Mas kaunti ang mga pasanin niya, at mas madaling masiyahan at masaya. Magiging mas masaya ba siya kaysa ngayon kung? Matapos basahin ang medikal na libro para sa hapon, tumawag si Belvedere at pinaalalahanan si Ye Fan na huwag kalimutan ang piging ni Jiang Yulo. Si Ye Fan ay medyo walang magawa, ngunit ang kabaitan ng iba ay mahirap, kaya kinailangan niyang kunin at umalis. Nang sumapit ang gabi, dumating si Ye Fan sa Jiang Yulo sakay ng kotse. Pagkatapos ng isang mas malapit na pagtingin, nakita ko na ang restoran sa tabi ng ilog ay lubhang maluho, at ang kabuuan ay parang isang nakasisilaw na palasyo. Ang driver. Ngumiti si A Fu at sinabi, munting Marquis, maghihintay ako sa labas. Natigilan si Ye Fan, pumasok ka rin, hindi masama ang isang kagat. Hindi, mukhang nagpapasalamat si A Fu, Little Marquis, nasa isip mo, ngunit ang Jiang Yulo ang nangungunang 3 restaurant sa imperial na lungsod. Tanging. Limitado ang pagpasok at paglabas ng mga maharlika, at ang minimum na konsumo ay 2,000, kaya hindi makapasok ang mga lingkod na tulad namin. Oo. Walang imek si Fan, mukhang sincere talaga itong si Tuyu, na pumunta sa ganoong lugar para sa kanya mag-isa. Na may A. Jade Talisman pagkatapos maberipika ang kanyang pagkakakilanlan, pumunta si Ye Fan sa reception hall sa napakagandang gusali. Nang malapit na siyang makahanap ng isang tao, nakatanggap siya ng tawag mula kay Belvedere. Ye consort. Pasensya na talaga, sasunduan ko muna yung kaibigan ko, kaya medyo malate ako. Lord 2. Kakagising lang ng anak ni Yu kaya medyo late na umalis. Kung mauna ka, mag-book ng private room. Magpapabook ako ng private room. Guest ako, naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, alam na aalis siya mamaya, ang mga taong ito ay walang ideya ng oras. Kahit na ikaw ay isang bisita, ikaw ang henyong doktor na si Ye Concubine. Ikaw ang bida ngayong gabi, pwede kang mag-book ng private room walang problema. Tumawa si Belvedere. Ibinaba ang telepono, at nakatanggap si Ye Fan ng isa pang tawag mula kay Tuyu nang wala siyang magawa. Ye Concubine, I'm really sorry, hindi nagigising ang batang babae, at si Tumo ay talagang nag-aalala. Now on the way. Kailangan mong magtrabaho ng husto, mag-book ng isang pribadong silid na may sukat na hugis langit, at dapat itong isang silid na hugis langit, dahil matatanaw nito ang tanawin ng ilog. Mr. 2, hindi ka ba makapagpareserbo sa pamamagitan ng pagtawag? Tanong ni Ye Fan. Ang concubine na si Ye ay walang alam. Ang Jiang Yulo ay hindi mas mahusay kaysa sa iba pang maliliit na restaurant. Tumatanggap lamang ito ng mga pribadong reserbasyon sa kwarto. Kung hindi, natatakot ako na ang reserbasyon ay mahuhuli o pansamantalang kanselahin, sabi ni Tuyu. Oo. Napangiti si Fan, this restaurant is quite bongga. Nakakaabala para sa babae, maaari kang pumili kung ano pa ang gusto mong kainin, at darating si Tu sa lalong madaling panahon. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Tuyu. Walang magawa si Ye Fan, kaya kinailangan niyang hanapin ang counter at nagtanong, God may front room ba?
Ang waitress sa isang gininto ang klasikong mahabang damit, pagkatapos tingnan ito, ngumiti ng may paggalang, "We concubine, swerte ka, isang silid na lang ang natitira sa tsanze. Ilang tao ang naruroon sa iyong party?" Ito ay 3 o 4 na tao, hula ni Yefan. Sinabi ni Belvedere na kung kukuha siya ng isa pang tao, ito ay magiging 4 lamang. Ang halatang natigilan ng waitress, ngunit patuloy siyang ngumiti, "Okay, bibigyan kita ng kapayapaan ng isip." Sandali. Isang boses ang nagmula sa likuran. "Yeah." Lumingon si Fan at nakita ang isang pamilyar na mukha. Si Ling Mingjing pala. Ling Mingjing, nakabihis. Maputi at may suot na jade sa baywang, may maamong ngiti pa rin sa kanyang mukha. Sa gilid, may 8 o 9 na binata na may magandang pananamit na sabay na naglalakad. "Ye Fan, hindi ko ine-expect na makikilala kita dito, at pupunta rin ako sa Jiangyulo para sa hapunan." Nakangiting tanong ni Ling Mingjing. "Bakit, hindi ba pwede?" Mahinang sabi ni Ye Fan. Magiliw na ngumiti si Ling Mingjing at sinabing, "Syempre kaya mo, ngunit napakasayang gumamit ng pribadong silid na 3 o 4 lang sa inyo. Kita mo, eksaktong 10 kami sa aming grupo. Paano kung ibigay sa amin itong huling pribadong silid ng Tianzi?" Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, hindi niya ito pinili. Partikular na sinabi sa kanya ni Tuyu na gusto niyang sumikat, at ayaw niyang baguhin ito. Hindi problema kung napakaraming tao, not to mention it's a first come, first come. This time it won't work, you can change someone else. Magkaroon tayo ng private room, sabi ni Ye Fan. Nang matapos siyang magsalita, isang binatang maikli ang buhok sa tabi niya ay ngumisi, "Huwag kang mahiya, at huwag mong buksan ang iyong mga mata upang makita kung sino tayong magkakapatid. Kaya naman maganda ang ugali ni Mingjing at kakausapin ka ng maayos, kaya huwag kang mangmang sa papuri." Kabanata 1973 Karapat-dapat ka rin. 1973 ikaw. Bahagyang natarante si Fan at napatingin sa grupo ng mga hindi pamilyar na mukha, "I should know you guys. What did you say? You just a waste of foundation building stage there to talk to us like this?" Tanong ng lalaki na may pananakot. Kabilang sa grupong ito ng mga tao, ang may pinakamababang cultivation base ay nasa itaas ng ika-5 antas ng core formation, kaya tiningnan nila si Yefan ng may paghamak. Para sa karamihan sa mga tao sa sinaunang panahong mundo, ang mga titulo ng asawa, henyo na doktor, at henyo ay hindi kasing halaga ng lakas ng paglilinang. "Hey," nagmamadaling inayos ni Ling Mingjing ang mga bagay-bagay at sinabing, "Mga kapatid, makinig sa payo ni Mingjing, huwag mag-alala. May amnesia din si Ye Fan, at hindi niya maalala ang maraming tao. Ipapaliwanag ko sa kanya." Habang sinasabi niya iyon, nagpakilala si Ling Mingjing na may napakasiglang ekspresyon, "Ye Fan, itong 2 kapatid na lalaki mula sa parehong angkan, si Ji Wenhao, na direktang nauugnay sa pamilya Ji, at ang aking pinsan na si Ling Mingqi. Nariyan din si Zhang Hu, ang bunsong anak ni An Guogong. Ang young master ni Zhang Hao na si Bela Feng, ang anak ni Zhou ng Ministry of War, ang Ministry of Rights." Pagkatapos ng ilang pagpapakilala, hindi ito ang direktang inapo ng angkan, ang dakilang pamilya, o ang anak ng isang mataas na opisyal ng korte. Sa mga tuntunin ng background, kakaunti talaga ang one na mas mababa kaysa kay Ye Fan. Bilang karagdagan, ang bawat isa sa kanila ay isang pinuno sa kanilang mga kapantay, at ito ay isang kombinasyon ng iba't ibang mga aura. Nang ipakilala sila ni Ling Mingjing, lahat sila ay nagpakita ng pagmamalaki. Kapag magkasama sila, hindi nila kukunin ang isang Zenbei Hufu sa kanilang mga mata. Hindi natarante si Ye Fan nang marinig niya ito, naramdaman na lang niya na ang Ling Mingjing na ito ay medyo marunong magtos, at talagang bumuo siya ng isang gang para bumuo ng isang malaking sukat. Napakaraming ambisyon talaga ng taong ito. "Ye Fan, ako ang host ngayon. Pakiusap, anyayahan ng mga kapatid na ito na pumunta para kumain. Kung hindi sikat na private room, hindi ko maiintindihan. Hayaan mo na lang." Tila naisip ni Ling Mingjing na pagkatapos niyang ipakilala siya, si Ye Fan ay dapat na interesado ngunit hindi si Ye Fan. "Nagmamalasakit dito, sino sila, at ano ang kinalaman nito sa akin?" Ling. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Mingjing, at medyo naging kakaiba ang kanyang mukha. "Oo." Lumingon si Fan at sinabi sa waitress, "Nakapagpa-reserve ka na ba para sa pribadong kwarto?" "Ye concubine." Napahiya ang waitress, at mapait na ngumiti at hindi alam kung paano sisigot. Bagamat hindi natatakot si Ye Fan, ngunit nang marinig ng waitress ang pagkakakilanlan ng mga young master na ito, ang kanyang mga nerbiyos ay natense na. Bagamat sikat na sikat si Ye Fan kamakailan, hindi siya katugma sa 10 young master na may kakaibang background. Sakta ng isa. O makasakit ng 10. Mukhang hindi mahirap gawin ang multiple choice na tanong na ito. G. Tumawa ng malakas si Wenhao, "Haha. Sayang. Sa tingin mo ba lahat ay kasing tanga mo? Sa tingin mo ba ay naglakas loob siyang mag-book para sa iyo?" Si Zhang Hu, ang anak ni Ang Guo, ay nanunuya, 3 o 4 na tao ang kailangang mag-book ng makalangit na tatak. Ang iyong ama na si Zenbei Ho ay walang ganoong mukha. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin.
Kuya Mingjing, sa tingin ko ay nililigawan ng batang ito si kamatayan. Talagang iniisip ko na siya ay isang babae, kamag-anak ng maharlikang pamilya, kaya huwag kang maging magalang sa kanya, naiinip na sabi ni Ling Mingqi. Nakita ni Ling Mingjing na ang isang grupo ng mga young masters ay nanunuya kay Ye Fan, ang kanyang mga mata ay kumikislap, siya ay bahagyang bumantong hininga, lumingon sa waitress at sinabing, gusto namin ang huling tiyanzihaw ang waitress. Magalang na tumango, oo, young master Ling, tutulungan kitang mag-order. Bang! Tinapik ni Ye Fan ang counter gamit ang isang kamay, lumubog ang kanyang mukha, paano ka nagnenegosyo? Halika muna, mauna ka, walang mga patakaran. Biglang nagmukhang gusot at walang magawa ang waitress. Makatuwiran na sa oras na ito, ang mga normal na tao ay dapat na lumiit pabalik. Bakit, walang interes, pa rin si Ye Fan? Oo, huwag mong isipin na ikaw ay mula sa parehong angkan, kabilang ka sa marquee ng Zenbei, hindi ka namin hahawakan. Maniwala ka man o hindi, babawiin namin ang iyong binti ngayong gabi. Sabi ni Ling Mingqi habang nakadilat ang mga mata. Walang ekspresyon si Ye Fan, at mahinang sinabi, hindi ko talaga ito pinapansin noong una, ngunit kung pipilitin mong gawin ito, kailangan kong magpareserba para sa sikat na pribadong silid na ito. Ling. Natawa si Mingqi sa galit, haha. Gusto ko na talagang mamatay. Okay, ang ganda ng ugali ng kapatid ko at tinatamad akong ayusin ka, tapos paglalaroan kita. Kuya Mingqi, magkita muna tayo bago uminom. Paano mo nabali ang mga binti ni Ye Concubine? Nagtawanan ang isang grupo ng mga young masters. Walang problema. Si Ling Mingqi ay mukhang mapagmataas, kinuha ni Shi Shiren ang kanyang banal na Dragon Jade Talisman, na nagnanais na formal na maglabas ng kahilingan sa tunggalian. Si Ling Mingjing, na nasa gilid. Sa sandaling ito, isang mapaglarong boses ng babae ang nagmula sa pintuan. Ano ba, sobrang nakaka-excite nung una kang pumunta dito. Napatingin ang lahat sa gilid, at nakita ang isang lalaki na nakasuot ng camel coat, isang mink fur scarf, at medyo kulot na mahabang buhok. Matamis na babae. Ye Weiyang. Country Master Weiyang. Maraming tao sa bulwagan ang bumati at sumaludo ng may paggalang. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakapabor na apo ng Holy Land Powerhouse. Ito ay hindi kasing simple ng pagiging isang marangal. Ang puti. Nagulat muli ang lahat, napakadaling makilala si Belvedere, pambihira din ang katayuan ng espesyal na sugo ni Odin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang diplomatikong sugo, at ang mga ordinaryong prinsipe ay dapat magbigay ng 3 puntos ng kagandahang loob. Noon lang ginawa ni Ye. Alam ng fan na pinag-uusapan ni Belvedere ang tungkol sa pagkuha ng kaibigan mula kay Ye Weiyang. Ang huling pribadong silid na lang ang natitira. Gusto ko muna, ngunit pinilit nilang agawin ito, kaya naantala nila ito hanggang ngayon. Bumantong hininga si Ye Fan. Mukhang hindi masyadong nagkakaisa ang iyong Shenlong clan. Hindi ba't mula ito sa pamilya Ling at sa pamilya Ji, at hindi mo man lang ibinibigay ang mukha ng iyong sikat na celebrity, Ye Concubine? Oo. Lam-ingalinga si Weiyang sa paligid na may mapaglarong tingin, ang mga ito ay napakayabang pa rin ngayon. Ang nakababatang kapatid, sa harap ni Ye Weiyang, lahat ay pinigilan at pinigilan. Kahit na sila ay sumama, hindi sila kasing galing ni Ye Weiyang nag-iisa. Ito ang tunay na Panginoon ng county at apo ni Ye Wang. Maging ang pinuno ng Heavenly Questions for Heroes, ang lakas ng ikasyam na antas ng plastic na espirito, ay ginagawa rin silang walang kapares, ang perpektong kombinasyon ng tunay na pagkakakilanlan at lakas. Si Belvedere noon. Hindi nasiyahan din, first come, paano ito mananakawan? Sino ka, bakit ka mayabang sa imperial na lungsod? Ang mga ama, lolo't lola, ay karaniwang walang contact sa kanila. Ling Mingjing. Kumislap ang mga mata ng hinala, ngunit mabilis niyang sinabi ng nakangiti, dahil ito ang pangunahing pribadong silid sa Weiyang County, natural na hindi tayo mananalo sa pagmamahal ng mga tao. Tsaka ano ka ba? Karapat-dapat ka rin bang makipagkumpetensya sa master ng county? Napangisi si Ye Weiyang nang hindi sinasadya. Namutla ang mukha, at natangay siya sa publiko, ngunit hindi siya nang ahas na makipagtalo kay Ye Weiyang. Sa sandaling ito, lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, na may seryosong ekspresyon, na mukhang ordinaryo. Ye Concubine, anong problema? Bakit hindi ka pumunta sa private room? Nang makita ng lahat ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, ang ilan sa kanila ay nakilala ang isa't isa, at kaagad silang lahat ay nanginginig, at sila ay bumuhos sa malamig na pawis. Kabanata 1974. 1974. 2, Commander 2. Unang yumuko si Young Master Angwo, nanginginig ang boses. Ang pamilyang Tu sa Imperial City ang Commander-in-Chief, iisa lang ang tao, at alam na agad ng lahat kung sino ang taong ito. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran sa bulwagan, na mas bihira pa kaysa kay Ye Weiyang, ang apo ng isang malakas na tao sa banal na kaharian, at pinagselosan ang lahat ng maharlika. Oo. Nakita ni Fan ang maputlang mukha ng grupong ito ng mga tao at ang kanilang pagliit na hitsura, at pagkatapos ay lubos niyang napagtanto ang kapangyarihang humahadlang ng mga crony at pinuno ng especially iya ng emperador.
Master 2, hiniling mo kay Ye Concubine na tulungan kang i-book muna ang pribadong silid, ngunit halos saktan mo siya. Ang mga taong ito ay hindi sineseryoso si Ye Concubine, at sinasabi nilang babaliin nila ang kanyang mga binti, anuman ang tuntunin ng first come first arrival. Ye Weiyang sa takot na hindi magulo ang mundo, mukhang wala siyang kwenta para kay Ye Fan. Sa sandaling ang mga salitang ito sila. Tumingin kay Ye Fan na may hindi kapani-paniwalang mga mata, at hindi nila akalain na ang Commander-in-Chief ng Shadow Guard, na palaging mahina at hindi maimbitahan si Ye Fan, ay talagang aanyayahan si Ye Fan sa hapunan. Kahit na, sa level ni King Chi, baka hindi niya maimbitahan si Tuyu, pati na si Tuyu mismo. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, itong si Ye Weiyang ay talagang isang maliit na mangkukulam. Oo naman. Lumubog ang mukha ni Tuyu, at sinulyapan niya si Ling Mingjing at iba pa, at sinabing, sino ako, Duke Ang, Marquis ng Lijiang, Lord Zhou ng Ministry ng Digmaan. 2. Sinulyapan lamang ni Yu ang mga anak at kapatid na ito. Sinabi ng mga magulang ko ang lahat. Malinaw na kilala niya ng lubusan ang mga maharlika, at alam pa nga ang hitsura ng kanilang mga anak. Sa tuwing nagtuturo si Tuyu ng isang pagkakakilanlan, ang mga puso ng mga young master na ito ay tumalon ng gusto, at ang kanilang mga mukha ay nagiging mas pangit. Hindi ko ini-expect na ganoon kaganda ang relasyon ng mga young masters in private, pero kapag ganito ang pagtitipon mo, bastos ka sa VIP concubine nito na si Ye. What do you mean? Matagal na hindi lumakad si Fei Tu sa labas, kahit kayong mga junior ay hindi sineseryoso si Tu. Malamig ang mga mata ni Tuyu. Hindi. Master Tu. Huwag mo akong intindihin. Si Ling Mingjing ang nag-order nito, kami. Hindi namin talaga alam. Oo. Gagawin din ito ni Ling Mingqi, wala kaming sinabi. Mabilis na inalis ng mga young masters ang relasyon at ipinasa ang responsibilidad sa magkapatid na pamilya Ling. Ling. Hindi kalmado si Mingjing, at nakangiti siyang nagpaliwanag, Master 2, hindi talaga alam ni Mingjing, ito ang gusto ni Master 2. Elegant na kwarto. Kung alam niya ito, hinding-hindi maglalakas loob si Mingjing. Ibig sabihin, kung si Ye Concubine ang Master, gusto mo pa ring pagnakawan ito. Diretsyong tanong ni Tuyu. Ako. Nagpatuloy si Tuyu, Ye Consort Ye ay manugang ng kanyang kamahalan, at ang pangalan ng Imperial Consort, ang Divine Doctor Consort, ay nagpapakita na ang kanyang kamahalan ay nagbibigay ng malaking kahalagahan kay Ye Concubine. Ang hamakin si Ye Concubine ay ang paghamak sa maharlikang pamilya. Ito ay isang felony. Nanginginig ang buong katawan ni Ling Mingjing, paanong mayroon pa rin siyang gwapo at walang pigil na ugali ngayon, kaya napayuko na lamang siya at nagtanong, Master 2 pagbabayad sala. Si Mingjing ang biglang. Ling Mingjing, mayroon kang pangalang Xuanyuan Sanying kung tutuusin. Kahit na ang iyong ama na si Huan Yanbo ay hindi humahawak ng isang mahalagang posisyon sa korte, siya rin ay isang kilalang tao sa Shenlang clan. Huwag mong isipin na ang iba ay hindi alam ang ilan sa iyong mga bagay, at may hindi rin nakakaintindi. Alam niyo ba talaga kung ano ang ginagawa niyo kapag magkasama kayo? Kung ayaw mong malaman ito ng mga tao, huwag mong gawin hanggat hindi mo alam, malamig na sabi ni Tuyu. Sa puntong ito, naramdaman ni Ling Mingjing na malapit nang tumigas ang dugo, hindi siya umimik, hamampas lang siya at lumuhod sa lupa. Master 2. Alam ni Mingjing na mali ito. Hindi ito pinahalagahan ni Tuyu, ngunit tinanong niya si Xiang Ye Fan. Ye Consort, ano sa tingin mo? Nang marinig ito ni Ling Mingjing, napanganga na lamang siya at nagmamadaling sumaludo kay Ye Fan, Kuya Ye Fan. Ikaw at ako ay mula sa iisang angkan, sa pagkakataong ito ay nagkamali si Mingjing, patawarin mo sana ako. Hindi napigilan ni Ye Fan na mapangiti, talaga, ginawa mo lang bang tanga ang sarili mo sa pagkakataong ito? Bakit ko naaalala ito ng ilang beses? Ibinaba ni Ling Mingjing ang kanyang ulo, lumiwanag ang ilang madilim na kulay sa kanyang mga mata, ngunit nakiusap pa rin siya, nagbibiro si Brother Ye Fan. Hinihiling ko rin sa mga matatanda na gumawa ng marami. Ang usapin ngayon, ipasa na lang natin. Oo. Pinaikit ni Fan ang kanyang mga mata at ngumiti ng masama, okay, ngunit may isang bagay. Plano kong lutisin ito bago kumain, kung hindi, hindi ako makakain ng maluwag. Anong problema? Tumangala si Ling Mingjing nang may kaina-hinala. Oo. Tinuro ni Fan si Ling Mingqi sa tabi niya, sinabi ko lang na babaliin ko ang paa ko bago kumain, di ba? Si Ling Mingqi ay nabalisa saglit, ngunit ngayon ay nakaharap kay Tuyu at Ye Weiyang, paano siya magkakaroon ng kumpiyansa? Kahit gaano siya ayaw at galit, kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo at sabihin, Ye Consort, nahihilo lang ako at may nasabi akong mali, ikaw. Bago pa siya matapos magsalita, sinipan ni Ye Fan ang kanyang guya. Superior. Array. Gatlang M. Si Ling Mingqi lang ang naririnig na sumisigaw sa bulwagan, at pagkatapos ay diretsyong bumagsak sa lupa. Ang paa ko. Ang paa ko. Isa sa. Ang mga binti ni Ling Mingqi ay halatang baluktot, at ang mga buto sa loob ay bali. Ang ganitong uri. Sa sakit na nakatusok sa puso ay napaluha ang matandang lalaki ni Ling Mingqi. Hindi maiwasan ang lahat na matigilan. Bagamat hindi handa si Ling Mingqi, ito ay puro katawan sa katawan, ngunit ang paa ni Ye Fan ay napakalakas kaya nabali ng malakas na Ling Mingqi ang kanyang binti.
Oops! Naalala ko, ang Imperial City ba o sadyang ginawa ko lang? Master 2, ngayon lang ba ako lumabag sa batas? Tanong ni Ye Fan. Gumalaw ang bibig ni Yu, at sinabi niya, hindi nakita ni Tu Mo na kumilos si Ye Concubine, at tila walang tao doon. Siya. Sa tanong na ito, lahat ng tao sa bulwagan ay kumilos na parang walang nangyari, at walang tumulong kay Ling Mingqi. Nako, gama na ang loob ko. Lumingon si Ye Fan at sinabi sa waitress, pwede bang mabok na ang private room? Nagmamadaling ngumiti ang waitress at yumuko, nagpareserba na ako para sa iyo, ilang kilalang bisita. Please. 2. Iniunat ni Yu ang kanyang kamay ng napakagalang, consort Ye, please. Ye. Kontento si Fan at naunang umalis. Nang umalis si Ye Fan at ang iba pa, ang grupo ng mga young masters sa hall ay medyo napahiya. May naalala akong apurahan sa bahay, kaya babalik muna ako, tumalikod si young master Anguo at umalis. Tinawag ako ng nanay ko, lalabas muna ako. Isa-isa, nagdadahilan, iniwan nila si Jiang Yulo sa kawalan ng pag-asa. Kay Ling Mingjing. Naging asul ang mukha at pagkatapos ay puti. Tumalikod siya at dahan-daang tinulungan ang kanyang pinsan na si Ling Mingqi na makatayo. Nang mapansin na kinukunan ng ilang mga tao sa paligid ang mga larawang ito gamit ang kanilang mga mobile phone, ang kanyang mukha ay mas malungkot, at ang mga asul na ugat sa kanyang noo ay nagpapakita. Kuya, itong batang ito. Hinding-hindi ko siya pakakawalan. Nagngangalit si Ling Mingqi. Huwag kang mag-alala, hindi ko alam na kaibigan pala siya ni Tuyu. Sa imperial na lungsod. Kailangan natin siyang iwasan, ngunit naghihintay ng Dragon Festival sa katapusan ng buwan. Bibigyan natin siya ng malaking regalo. Sabi ni Ling Mingjing sa mahina at paos na boses. Ang mga mata ni Ling Mingqi ay kumislap ng mahigpit na tingin, tiniis niya ang sakit at tumanggo ng mariin. Kabanata 1975 walang pagpipilian. Noong 1975, sa pribadong silid ng Tianzihao sa Jiangyulo. Ang kumikinang na tubig ng ilog sa labas ay sumasalamin sa mga matingkad na ilaw sa dalampasigan, na parabang pinupunan nito ang mga bituin sa kalangitan. Nang makita ang kamanghamanghang gabi, sa wakas ay naramdaman ni Ye Fan ang halaga ng eleganteng silid na ito. Ye Concubine, salamat sa iyong kabaitan, tumay gumagalang sa iyo. Itinaas ni Tuyu ang kanyang baso. Tumanggo si Ye Fan at walang sinabi, kumakalas ang baso at iniinom lahat. Nang makita ang maayos na paraan ng pag-inom ni Ye Fan, hindi napigilan ni Tuyu na matigilan sandali, at hindi maiwasang tumingin sa kanyang baso ng alak, kaya kinailangan niyang inumin ang natitirang kalahati. Belvedere, na noon. Sa tabi niya, hinikayat, kayong concubine, dahan-dahan kang uminom, ito ay 200 days drunk. Kahit na inumin mo ito sa kaharian ng Heavenly Venerate, hindi mo magagawang matuno ang lakas ng pag-inom nito. Kung mabilis kang uminom, madaling malasing. Oo. Hindi ito pinansin ni Fan, ngunit naramdaman niyang medyo mabango ang alak, at nagtanong, hindi ba posible na alisin ang sigla ng alak sa totoong yuan? Siyempre, hindi ito brewed mula sa ordinaryong 5 butil. Ang true yuan ay hindi epektibo laban dito. Ang Immortal Mimic Grass ay nahahati sa 3, 6, at 9 na grado. Kung ito ay higit sa 1,000 taong gulang, maging ang mga powerhouse sa Holy Land ay maaapektuhan. Itong 200 Day Drunk, sa Imperial City ay wala pang 5 taong gulang. May bainbentang kainan, kahit na nasa itaas ng kaharian ng Tianzan, I dare not drink too much, paliwanag ni Belvedere. Napatingin si Fan at naramdaman niyang iba ito sa alak na ininom niya kanina. Tila ito ay isang napakalakas na alak, kaya kahit na ang mga monghe ay hindi makalaban. Ang 1000 araw ng paglalasing ay isang magandang bagay. Sa mga normal na okasyon, hindi mo ito maiinom. Ngayon, nandito rin tayo sa liwanag ni Ye Concubine para magkaroon ng ilang tasa, nakangiting sabi ni Belveda. Itinaas din ni Ye Weiyang ang kanyang baso sa oras na ito, at ngumiti si Yingying at nagsabi, halika, nag-aalok din ang County Master na ito ng isang tasa kay Ye Concubine, salamat sa pagpapagaling kay Shaor noon. Oo. Hindi tumanggi si Fan, nagklink ng baso kay Ye Weiyang at humigup. Ano, hinamak ni Ye Concubine itong Panginoon ng County, bakit kalahating tasa lang ang ininom niya? Galit na sabi ni Ye Weiyang. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang tumawa, iniangat ang ulo at muling uminom. Kung tutuusin ay wala siyang pakialam, ang kanyang pangangatawan, kahit na siya ay isang malakas na tao sa banal na kaharian, ay tinatayang walang kapantay. Napakahirap maglasing. Ako. Narinig niya na noong araw na ikinasal si Ye Concubine, ininom niya ang lahat ng bisita at nakuha niya ang titulong drinker. Mukhang may kahangahangang dami ng alak si Ye Concubine. Sabi ni Ye Weiyang sabay tawa. Ibinaba ni Ye Fan ang baso at nagtanong, speaking of which, County Master Weiyang, inimbitahan ako ni Master 2 na maghapunan ngayon, nandito ka, hindi ba dapat gusto mo lang kumain? Naisip ng concubine Ye, bakit pumunta dito ang prinsesa? Mapaglarong tanong ni Ye Weiyang. Oo. Saglit na nag-isip si Fan at sinabing, baka interesado sa akin ang County Master. May asawa na ako, Ye. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Weiyang, na parabang hindi niya inaasahan na napakawalan siya ng lalaking ito.
Ngunit hindi nagtagal, ngumiti si Ye Weiyang at sinabing, makakapagbiro talaga si Ye Weiyang, huwag kang mag-alala, ang prinsesa ay magiging reyna ng Dasheng sa hinaharap, at ang mga bagay na iyong inaalala ay hinding-hindi mangyayari. Reyna ng Dasheng. Natigilan si Ye Fan, ang pinuno ng county. Ikakasal ba siya sa prinsipe? Oo, tumango si Ye Weiyang bilang isang bagay. Ito. Marriage contract pala, kaya ngayon lang ako nagkamali. Ngumiti si Ye Fan at sinabi. Ang reyna, na nagpaplanong pumasok sa Holy Emperor Academy, hayaan ang prinsipe ng korona na yumuko sa ilalim ng palda ng granada ng Panginoon ng county. Oo. Natigilan si Fan, at hindi napigil ang sabihin, bakit ganito? Hindi mo ba gusto ang prinsipe? Parang, hindi man lang ako makapagsalita tungkol dito, at hindi ako umimik sa kapatid ng prinsipe. Ngunit mabuti. Isang magandang babae na tulad nitong master ng county, mayroon siyang natural na kagandahan at mataas na antas ng talento. Kailangan niyang pakasalan ng isang mapagmataas na anak ng langit. Pagkatapos pag-isipan ito, mas angkop na magpakasal sa isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian, o sa isang magiging emperador. Nakarating si Ye Weiyang sa isang conclusion pagkatapos ng pagsusuri, dahil walang banal na kaharian na malakas na tao na maaaring magpakasal. Kaya, maaari lamang itong maging emperador sa hinaharap. Sa madaling salita, Ye Concubine, napakalayo mo sa pamantayan sa pagpili ng master ng county na ito. Hindi mo na kailangang isipin ang tungkol dito. Matagal na itong nakita ni Ye Fan. Napaka-unique ng thinking mode ng babaeng ito. Ang anak na babae ng iba pang mayayamang maharlika ay nangangarap ng libreng pag-ibig. Mas bagay sa kanya. Upang mahanap ang kanyang sarili ang tamang kapareha, at lahat ng bagay sa pag-ibig ay mawawala. Hindi ko. Sa totoo lang, ang prinsesa ay pumunta dito ngayon para tanungin si Ye Concubine ng isang bagay, napakurap si Ye Weiyang. Sumimangot si Ye Fan, ano ang maaari kong itanong sa Weiyang County Lord na itanong sa akin? May iba pa bang may sakit? Ano ang pinag-uusapan mo? Malas. Nagmamadaling iwinagayway ni Ye Weiyang ang kanyang kamay at sinabing, narinig ng County Lord na ito, pumayag na si Ye Concubine na dumalo sa Linlang Poetry Party bukas. Oo, anong meron? Nagtataka si Ye Fan. Alam ng consort Ye na ang Linlang Poetry Festival ay ginanap sa Kayanfang sa lahat ng oras, at ang Huakoy competition ay ginaganap ng sabay. Tumawa si Ye Weiyang. Natigilan sandali si Fan, pipili pa rin ng Poetry Club ang Warren. Narinig na niya ang tungkol sa kompetisyon ng Warren noon, ngunit hindi niya inaasahan na gaganapin ito kasama ng Linlang Poetry Club. Eksakto, ang pinakanamumukod tanging mga talento sa Linlang Poetry Conference sa mga nakaraang taon ay may karapatang pumili ng pangalan ng huling Warren. Kahit na ang karapatang gamitin ang kalahati ng pantubos upang tabyusan ang batang babae na naging Warren, upang makamit ang isang panahon ng talento. Magandang usapan ng isang magandang babae. Ito. Kaya naman, maraming mahuhusay na tao ang pumipisil sa kanilang mga ulo at gustong lumahok sa Linlang Poetry Festival, at marami sa kanila ay para makuha ang kanilang mga syota. Nakita ng may-ari ng county na ito ang talento ni Concubine Ye, at gustong gamitin ang kakayahan ni Concubine Ye para maging Ming Dynasty. Ang pinaka-nakasisilaw na talento sa gabi ay dapat na walang problema. Sa makatuwid, umaasa ang county master na ito na ang concubine na si Ye ang magiging huling panalo bukas ng gabi, at kapag pumipili ng Warren, maaari kang pumili ng kahit sino, ngunit huwag pumili ng isang ginoo na nagngangalang Chinger. Sabi ni Ye Weiyang. Hindi napigilan ni Ye Fan ngunit bangulong ako sa aking puso, Chinger. Bakit si Guqing na naman? Ito ba ang malinis na pastol na iyon na inupahan ko noon? Muling kinumpirma ni Ye Fan. Tumango si Ye Weiyang at nakangiting sinabi, oo, ang lingkod ng Qing ang binalot ni Ye Concubine, ngunit malamang na nakalimutan ni Ye Concubine kung ano ang hitsura niya. Hindi mahalaga, basta ang Chinger na iyon kung hindi ka maaaring maging isang Warren, ang iba, hindi na mahalaga. Huwag pumili. Oo, huwag pumili. Hanggat hindi Chinger, kahit sino ay maaaring maging Warren, Ye. Kakaibang sinabi ni Fan, ang pinuno ng county, bakit ganito? Ye. Mahiwagang ngumiti si Weiyang, secret. Sa madaling sabi, sana ay magtagumpay si Ye Concubine. Pinag-isipan ito ni Ye Fan, ngunit hindi nag-abala na pumasok dito, at sinabi lang, kung gayon kung hindi ako maging panalo sa pagdiriwang ng tula, hindi ako. Negosyo ko ba? Natural lang yun, pero sa talento ng concubine mo, natatakot akong mahirap para sa sinuman na maging kalaban mo, nakangiting sabi ni Ye Weiyang. Lihim na tumawa si Ye Fan, ngunit hindi alam ng mga taong ito, hindi siya interesadong maging limelight. Sa lahat, si Tuyo sa tabi niya kasama si Belveda, wala silang masyadong sinabi tungkol sa pulong ng tula at paligsahan sa Huakoy na pinag-uusapan nila. Tila sila ay may lihim na pag-unawa at ayaw maghalo. Pagkatapos pag-usapan ito, sinimulan ni Tuyo at Belveda na bigyan ng toasted si Ye Fan. Tumanggi rin si Ye Fan na sumama. Pagkatapos uminom ng 100 beses at 1,000 araw. Sa kalasingan, nakita niyang hindi na nakakainom ang dalawa ni Natu at Yu. Medyo nagulat siya. Tila talagang malakas ang 1,000 araw ng paglalasing. Pagkatapos kumain at uminom, nagpaalam ang 4 na talento sa labas ng Jiangyulo.
Sa wakas ay hiniling ni Wei Yang kay Ye Fan na huwag piliin ang maling Huakoy, at pagkatapos ay umalis kasama ng 4 na kasambahay. Sumakay si Ye Fan sa kotse pabalik sa Hu's mansion, umiling ng nakangiti, at bamulong, Huakoy. Gu Qing. Ha! Huwag kang mag-alala sa kahit ano, hindi ako pupunta sa maputik mong tubig. Kabanata 1976 ang dakilang kaganapan. Kinabukasan noong 1976. Mula umaga, nalaman ni Ye Fan na hindi mapalagay ang bahay. Si Su Qingzhou at Ye Wanqing, ang hipag at hipag, ay patuloy na nagsusubok ng mga damit at nagbibihis para dumalo sa linlang poetry party sa gabi, ngunit sila ay nahirapan. Oo. Nakita ni Fan na patuloy silang nagbabago, at wala man lang siya sa mood na kumain ng tanghalian, kaya hindi niya naiwasang sabihin, pupunta kami sa inyo ng poetry party, at hindi kayo sumasali sa halalan sa Warren. Bakit napaka-partikular mo sa pagbibihis? Sinong mag-aakala, diretsyong nilibot ni Ye Wanqing ang kanyang mga mata at sinabing, Kuya, ano ang alam mo? Dahil ito sa halalan sa Warren, hindi tayo matatalo sa mga babaeng iyon sa Kayanfang. Asawa, kung matalo ang asawa mo sa mga babaeng iyon sa Kayanfang, hindi ba para sa iyo? Kahihiyan. Sumunod naman si Su Qingzhou, mukhang inosente. Mapait nang umiti si Ye Fan, halatang dahil sa kanyang mapagkompetensyang espiritu, ngunit sinabi niya na ito ay isinasaalang-alang para sa kanyang lalaki. Ang intriga ng ang mga babae ay talagang digmaang walang pulbera. Sa kinagabihan, lumapit si Ye Danqing at sinabing sasama siya. Paumanhin, nangako na ako na dadalhin ang prinsesa at si Wanqing doon, walang lugar para sa iyo, walang magawang sabi ni Ye Fan. Kuya, masyado mong mababa ang tingin mo sa akin. Inimbitahan ako, hindi mo na kailangang dalhin ito. Nagmalaki si Ye Danqing. Nagulat talaga si Ye Fan, maaari ka ring maimbitahan. Mukhang hindi masyadong maganda itong linlang poetry festival. Nagdilim ang mukha ni Ye Danqing, ano ang tawag dito? Bagamat ang aking tula, Ye Danqing, ay karaniwan, ngunit ganoon paano magiging isang kaganapang pampanitikan kung wala ang aking kahangahangang panulat? Oh, para gumawa ng transcript. Tapos naiintindihan ko. Biglang natauhan si Ye Fan. Ye Danqing. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot, naiinggit ka lang sa aking kaligrapya. Kinasusuklaman kong magkaroon ng kaparehong kaalaman sa iyo. Sumapit ang gabi. Ang impluensya ng isang linlang. May mga ordinaryong tao din na gustong sumali sa saya. Bagamat hindi sila makapasok sa venue, maaari din nilang tangkilikin ang ilang pagtatanghal sa entablado mula sa malayo sa labas. Oo. Ipinaroda ni Fan at ng kanyang partido ang kotse sa labas ng Kaiyun Square at naglakad papunta sa venue sa kahabaan ng kalsadang sementadong may pulang carpet. Sa ilalim ng mabituing langit. Ang mga haligi na ito ay hindi lamang magagandang dekorasyon, kundi pati na rin ang mga aparato na naglalabas ng init, na ginagawang mainit ang malamig na gabi ng taglamig. Karamihan sa mga taong pumasok sa venue ay maayos ang pananamit, ang mga lalaki ay mabait, at ang mga babae ay kaakit-akit. Gayunpaman, mayroon ding ilang mahihirap na tao na nakasuot ng simpleng damit, na hindi nagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba o mapagmataas na ugali, at pumasok sa venue. Sa sandaling si Ye. Dumating si Fan at ang iba pa sa entrance ng venue, may nagsimulang mag-anunsyo, dumating na ang prinsipe ng mansyon ni Zhenbei Hao. Biglang tumingin sa gilid ang daan-daang pares ng mga mata sa venue. Kamakailan, ang mga tula ni Ye Fan ay masasabing nagdulot ng mga alon ng alon. Si Quan Dasheng ay sikat na, ngunit hindi pa marami ang nakakita kay Ye Fan. Ito pala ay Ye Concubine. Parang napakakaraniwan, at ang mga obra maestra gaya ng Mochizuki Nostalgia, yung Mei, at iba pa, ay talagang mga gawa niya. Hindi pwedeng magmukhang tao. Malalaman ko mamaya. Ang ilang mga tao ay nagbulungan pagkatapos ng lahat, ang hitsura ni Ye Fan ay napakababa, at kumpara sa mga gawang iyon na nagpaalarma sa buong malaking marcha, ito ay isang maliit na distansya. Gayunpaman. Nang pumasok sina Su Qingzhou at Ye Wanqing sa mga mata ng lahat ng naruroon, marami sa kanila ang nabigla sa pagkamangha, na may mga ekspresyon ng pagkamangha sa kanilang mga mata. Si Qingzhou ay nakasuot ng isang moon white fur collar trench coat na may asul na sutla tulad ng mga talon, pinalamutian ng pagtingin sa paglubog ng araw na pulang dahon, tulad ng isang maliit na pula sa nyebe, ang kanyang balat ay pambihira at may kantab. Ang susi ay ang labas ng mundo, marangal at matikas na ugali ay hindi maaaring taglayin ng mga ordinaryong babae, at biglang maraming mahuhusay na tao ang may mapurol na mga mata. Bagamat si Ye Wanqing sa gilid ay hindi kasing ganda ng kanyang hipag, ang mga tampok ng mukha ng batang babae ay hindi mas mahina kaysa sa iba. Nakasuot siya ng matangkad na dilaw na estilo ng palasyo na pang-estilong damit, na elegante at medyo maislan. Baka ito ang panganay na prinsesa. Kung hindi, sino pa kaya ito? Nabalitaan ko na ang panganay na prinsesa ay ang numero 1 kagandahan sa imperial na lungsod. Ito ay malinaw na isang engkanto. Sayang at masama ang kanyang buhay. Manahimik ka. Magdudulot ito ng gulo. Dumating ang lahat ng uri ng komento, at lahat si Su Qingzhou ay namangha. Sa ilang sandali, si Ye Fan, ang inanyayahang tao,
ay hindi nakaakit ng pansin gaya ng dalawang babaeng nakapaligid sa kanya. Kung hindi mo pa nakikita ang isang babae, alam mo kung paano makipag-usap tungkol dito. Medyo hindi nasisiyahan si Ye Fan, niyakap niya ang kanyang asawa ng buong lakas, at pagkatapos ay binigyan ng mga taong ito ng masamang tingin. Sa mga kalahok na gustong pumunta at batiin siya noong una, ay nakita ang masamang ekspresyon ni Ye Fan, at lahat sila ay umatras. Kuya, bakit ang bangis mo? Lahat ay natatakot sa iyo. Tinakpan ni Ye Wanqing ang kanyang bibig at ngumisi. Kung natatakot ka, gusto kong manahimik. Walang pakialam na sabi ni Ye Fan. Nilapitan ni Su Qingzhou ang lalaki, sinulyapan ang selos sa mukha ni Ye Fan, at ibinaba ang kanyang ulo na may maliit na ngiti. Pagdating niya sa upuan na may tatak na pangalan, nalaman ni Ye Fan na ang kanyang posisyon ay nasa pinakaloob na unang hanay. Ang pasulong ay ang entablado sa gitna. Kamangha-manghang, Ye Fan, mukhang labis kang hinahangaan ni Mrs. Zhang, at binigyan ka ng ganoong posisyon sa harapan. Naiinggit na sabi ni Ye Danqing. Noon lamang nalaman ni Ye Fan na ang posisyon na ito ay nirerango ayon sa pagkilala sa kanyang talento sa tula sa loob ng taon. Saan ang posisyon mo? Tanong ni Ye Fan. Napangiti si Ye Danqing at itinuro ang likod ng entablado, ako. Ang bahala sa pagsusulat, wala akong oras para umupo. Kaya hindi ako umupo. Walang hiya, halatang walang upuan. Napakaganda nito, nagmamadaling sabi ni Ye Wanqing. Nilingaw ni Ye Danqing ang kanyang ulo, hindi man lang ako nag-abala na magkaroon ng kaparehong kaalaman tulad mo. Anyway, ako mismo ang nag-imbita. Katulad ng dati. Nag-uusap, nagkagulo na naman sa entrance. Nandito si Su Huafan. Talaga. Maituturing na nakilala ko, ang numero unong talento sa imperial na lungsod. Bagamat sikat na sikat si Ye Fan kamakailan, malayo pa rin ito sa talento at katanyagan na naipon ni Su Huafan sa paglipas ng mga taon. Kaagad, isang grupo ng mga tao ang dumagsa sa pintuan at nagsimulang batiin si Su Huafan, umaasang makipagkaibigan. Si Su Huafan ay asul lahat. Nakadamit na parang tubig, may malabong ngiti sa kanyang gwapong mukha, nakita niya ang mga talentong ito na nakangiti, at hindi siya mukhang mayabang. Ang ilang mga talento mula sa mga ordinaryong background, nang makita ang madaling lapitan na ugali ni Su Huafan, ay nagpakilos sa kanyang mga mata. Basa. Nararapat na ipanganak si Su Huafan sa maharlikang pamilya, ang numero unong talento sa imperial na lungsod, ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi maihahambing sa ilang tao. Ang totoong talentadong tao ay natural na nag-iipon sa paglipas ng panahon, hindi lamang ng ilang maikling panahon. Magagawa ito sa isang araw. Kaagad, may ilang mga tao sa eksena na nagsimulang magkumpara ng makahulugan, ang iba ay mas direkta, at sinulyapan pa nila ang isang babae na nakaupo na. Walang pakialam si Ye Fan, naupo at kinuha ang pumitas siya ng prutas na mukhang orange at binabalatan ito. Ang mga taong iyon ay talagang hanggal, anong uri ng henyo si Su Huafan, siya ay isang ipokrito. Galit na galit si Ye Wanqing sa tabi niya. Alam din ni Su Qingzhou na isang araw nagtanong ako tungkol sa akademya sa langit at hinikayat. Hinger, huwag kang magalit. Natural na hindi naiintindihan ng mga tagalabas. Si Su Huafan ay maraming kaibigan. Hindi maniniwala ang mga tagalabas sa sinasabi namin. Lumipat ang mga mata ni Su Huafan sa kanila, at lumapit siya ng nakangiti. Kabanata 1977 Ikaw ay umiibig. 1977. Kayong concubine, ang pinakamatandang prinsesa, hindi ko inaasahan na silang dalawa ay magsasama-sama, at ang Linlang Poetry Conference ngayong taon ay puno ng kinang. Masiglang ngumiti si Su Huafan at sumaludo, ngunit walang bakas ng paggalang sa kanyang mga mata. Hindi man lang nag-abala si Ye Fan na bigyang pansin ang gayong maliit na karakter at mapagkunwari na pagbati. Binalatan lang niya ang prutas sa kanyang kamay, kumuha ng isang piraso ng malambot na pulp sa loob, at iniabot ito sa bibig ni Su Qingzhou. Halika, Xiaoshu, mukhang umaasam si Ye Fan. May malaki audience, ngunit medyo nahihiya si Su Qingzhou, ngunit bahagyang ibinuka niya ang kanyang bibig at kumain. Masarap ba? Tanong ni Ye Fan. Well, masarap. Tumango si Su Qingzhou, bagamat siya ay nahihiya, siya ay matamis pa rin sa kanyang puso. Oh, mabuti yan, susubukan ko mismo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Hindi alam ni Su Qingzhou kung tatawa ba siya o iiyak saglit. Asawa, ginagamit mo ba ang iyong asawa para subukan ng gamot? Lahat ng tao sa venue ay hindi maiwasang matigilan nang makita ang eksenang ito. Ang babae, ay mapagmahal at mapagmahal, ngunit iniwan niya ang unang talentong si Su Huafan na bumati sa kanya sa ere. Ang kabastusan ay agad na umakit ng kawalang kasiyahan at paghamak ng maraming lightrati. Si Hua ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi siya mukhang galit. Nang makitang hindi niya ito pinansin, tumanggaw siya at bumaling upang makipag-chat sa iba pang mga kakilala sa mundo ng panitikan. Ang tindig na ito ay muling nagpatango sa maraming mga literatura bilang paghanga. Sa katunayan, ang debate sa Tianwen Academy bago ang ay. Narinig na ang mga tula ni Consort Ye ay plagiarized mula kay Su Huafan. Walang tiyak na katibayan, ngunit mahirap sabihin, kung tutusin,
si Consort Ye ay hindi kilala noon. Nakikita ko na may dahilan ito, at hindi ito magiging walang batayan. Tama. Anong karakter si Su Huafan, isa sa 4 na bayani ng Tianwen, at ang numero 1 talento sa imperial na lungsod, hindi niya ito gagawa-gawa ng wala sa loob. Kung titingnan ng mapagmataas na hitsura ni Ye Fan, paano niya maisusulat ang isang matayog na tula? Sa tingin ko karamihan sa plagiarism ay totoo. Ang mga pangungusap na ito, higit pa o mas kaunti, ay ipinasa sa mga tainga ni Ye Fan at ng iba pa. Nakakainis. Sinadya nitong si Su Huafan na kumustahin, malinaw na sinusubukang kunin ang mga bagay-bagay. Umupo si Ye Wanqing sa tabi niya, hawak-hawak ang kanyang palda gamit ang kanyang simpleng mga kamay, kumunot ang kanyang crescent na kilay. Walang pakialam si Ye Fan, nakangiting sabi niya, bakit pareho ang kaalaman mo sa mga taong ito? Bakit hindi ka pumunta ngayong gabi para sumali sa saya, kumain at uminom, magsaya ka lang? Kuya, may puso kang mapagbigay, hindi ko matiis. Kung ako ay ikaw, magsusulat ako ng isa pang makapangyarihang tula ngayong gabi. Iwanan ang mga taong ito na walang imep. Tingnan mo ang tagahanga ng pagpipinta ng Su, maaari ka bang pansamantalang makabuo ng isang pekeng koleksyon ng mga tula? Bulalas ni Ye Wanqing sa malakas na boses. Nakangiting umiling si Ye Fan, at nagmamadaling nagbasag ng isang piraso ng prutas at itinapat ito sa bibig ng kanyang kapatid, halika. Kumain ka ng isang piraso ng prutas para huminahon, aking munting tiya. Ye. Si Wanqing ay hindi magalang, ay kumagat, halos kagatin ang daliri ni Ye Fan, na parabang ang prutas ay Su Huafan, gustong kumagat hanggang mamatay. Sa sandaling ito, isang mas malaking tunog ang nagmula sa pasukan ng venue. Nagkaroon ng commotion. Sunod-sunod na tumayo ang isang grupo ng mga literati, tuwang-tuwang nakatingin sa isang nasa katanghaliang gulang at isang matanda na pumasok sa venue. Tingnan mo, nandito na si Mrs. Zhang. Nandito rin ang kanyang Royal Highness King Qi. Anong kaguluhan ta? Si Master Zhang ay guro ng emperador, ang kanyang Royal Highness King Qi ay isa ring estudyante ng Grandmaster sa Holy Emperor Academy. Ito, Lin lang mainit. Asawa, nandito si Tio Qi, puntahan din natin siya, di ba? Hinatak ni Su Qingzhou ang manggas ni Ye Fan. Kung tutuusin, siya ay kamag-anak ng maharlikang pamilya, isang elder, at isang makapangyarihang hari sa langit na may tunay na kapangyarihan. Nadama ni Su Qingzhou na hindi maaaring pabayaan si Haring Qi. Oo. Walang pakialam si Fan, tutal, royal relative sila, kaya sabay silang tatlo na pumunta kay King Qi. Nakita rin ni King Qi si Ye Fan at silang dalawa, isang mapaglarong tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, tumawa siya at sinabing, nandito rin si Qingzhou, dumadalo ka ba sa poetry party kasama ang ating asawa? Nakita ni Qingzhou si Uncle Huang, eksakto, ang asawa ay nangako na dadalhin ang kanyang asawa dito upang imulat ang kanyang mga mata. Sumaludo si Su Qingzhou. Iniunat ni Haring Qi ang kanyang kamay sa isang matandang lalaki na may kulay abong matikas na damit at sinabi, Qingzhou, ito si Mrs. Zhang Sheng. Bago ka pa ipinanganak, umalis na ang guro sa Holy Emperor Academy at sa palasyo, kaya malamang hindi mo pa siya nakikita noon. Sumaludo din si Su Qingzhou at nakangiting sinabi, narinig ko ang tungkol sa pangalan ni Master Zhang kanina, at makikilala ka ng junior na ito. Sayang, ang matanda ay si Xian Yunyehe, ang panganay na prinsesa ay hindi kailangang maging masyadong magalang, sabi ni Mrs. Zhang na may magiliw ng ngiti. Oo. Napakasimple ni Fan, iniabot lang niya ang kanyang kamay para kumustahin, magandang gabi, sa inyong dalawa. Ang hakbang na ito ay agad na ikinagulat ng isang grupo ng mga literati sa tabi niya, at kasabay nito ang ilang matandang literati ay mas galit na galit. Consort Ye, paano ka magiging basto sa kanyang Royal Highness Prince Qi at Master Zhang? Bilang asawa, hindi mo ba naiintindihan ang pangunahing tuntunin ng magandang asal? Lahat ng biglang bumangon ang mga tao sa paligid para umatake. Saglit na walang magawa si Haring Qi, ngumiti at iwinagayway ang kanyang kamay, senyales na tumahimik ang lahat, at nagsabi, lahat, si Ye Concubine ay isang banal na doktor na ipinagkaloob ng kapatid ng emperador, at may karapatang pumasok at umalis sa palasyo sa kalooban ng haring ito, at hindi sumasamba sa mga banal. Hindi na kailangang yumuko ang pantas, at syempre hindi na kailangang yumukod sa haring ito. Hindi mo kailangang magalit, isang grupo ng mga literati sa Sin narinig ito, at sila ay medyo sama ng loob. Sa palagay nila, etiquette ang pinaka-basic, paano na lang dahil mabait ang emperador? Tinatrato ng basta-basta. Natawa si Mrs. Zhang at sinabing, si Consort Ye pala ito. Kamakailan, ang mga tula ni Consort Ye ay lubos na humanga sa akin. Ang pulong ng tula ngayong gabi, inaabangan ko rin ang mga bagong akda ni Consort Ye. Mabibigo ka, matanda. Hindi talaga ako marunong magsulat ng tula. Ngayon, dinala ko lang ang prinsesa at kapatid para makita ito. Hindi ko gustong sumama. Introvert ako at nahihiya, nakangiting sabi ni Ye Fan. Inaamin ko sa wakas na hindi na ako marunong magsulat ng tula, kinopya ko na lang si Su Huafan. Napaka-casual ko kay Mrs. Zhang kung ano ang sinasabi nila. Nakakainsulto lang. Isang grupo ng mga literati ang nagtipon sa tabi ng bawat isa.
Sa hitsura ng paghamak, hindi sinisisi ng batas ang publiko, sinabi na ng lahat, at walang dapat ikabahala. Sa oras na ito, si Su. Humakbang si Huafan at sinabing, lahat, makinig sa payo ni Huafan. Ngayon ang linlang poetry meeting. Gumagamit ang lahat ng tula para makipagkilala sa mga kaibigan, kaya huwag pag-usapan ang mga hindi kas-iya siyang bagay na iyon. Malamang na hindi sinasadya ni Ye Concubine. Nang maglaon, muling bumantong hininga ang lahat at pinag-usapan ang kabaitan ng bahay ni Su Huafan. Ginang Zhang. At hindi na nagsalita si King Chi, tumingin lang sila kay Ye Fan nang may pag-iisip. Oo. Natural na tamad si Fan na pakialaman ng lalaking iyon, matagal na siyang bumalik sa upuan niya kasama ang dalawang babae. Haha. Ang concubine niya na ito ay isang kawili-wiling tao. Hinaplos ni Mrs. Zhang ang kanyang balbas at nakangiting sinabi. Oo, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng batang ito. Umiling si King Chi at magalang na inabot ang kanyang kamay, guro, pakiusap. Panginoon ko, pakiusap. Kasunod sina King Chi at Mrs. Zhang, umupo sila sa dulo ng stage. Sa front row seat sa gitna, nagsimula din ang Linlang Poetry Festival. Ang mga pavilion sa tatlong direksyon ng entablado kaagad. Pagkatapos, ang mga payat na babae, na nakasuot ng magagandang dance dress na may iba't ibang kulay ng seda at satin, ay lumakad mula sa mga pavilion sa tatlong direksyon, lumakad ng marahan papunta sa entablado. Wow! Ito ang unang laban ng Kayanfang Warren Contest, dance fight ba ito? Ganito pala ang hitsura ng mga babae sa Kayanfang, mukhang hindi sila gaanong kaguwapuhan, nagningning ang mga mata ni Ye Wanqing, at nagkomento siya habang nanunood. Tiningnan ni Ye Fan ang mahigit 50 mataba, payat at payat na babae sa entablado. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga, romantiko ang mga light-rati, at bago sila magsimulang tumula, nagsimula silang manood ng mga babaeng sumasayaw. Asawa, sinong babae ang hinahanap mo? Idinilat ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata na parang isang pares ng tubig sa taglagas na may maliwanag na mga mata, maingat niyang pinagmasdan at nagtanong. Kabanata 1978 susunod. 1978 oo. Natigilan sandali si Fan, at pagkatapos ay ngumiti ng nakakahiya, Xiaoshu, bakit mo ito tinatanong? Sabi ko sa iyo, nakalimutan ko. Su. Kumurap si Qingzhou at sinabing, ito ay isang bagay na magugustuhan ng iyong asawa. Mga babae, hindi ito dapat maging madali, malalaman ko mamaya. Aking prinsesa, bakit mo naiisip ang chinger na iyon, hindi ba nagseselos? Nagmamadaling ngumiti si Ye Fan. Galit na sinulyapan ni Su Qingzhou ang lalaki, inabot at kinuha ang pitchel, at binuhusan si Ye Fan ng isang baso ng alak. Asawa, inom tayo at panoorin ang sayaw, hindi naman masyadong kuripot ang concubine. As. Kausap niya, ang mga babae sa entablado ay nagsimula ng magbago ng lahat ng klase ng pakulo. Ang mga grupo ng 5 ay sunod-sunod na pumunta sa lahat ng direksyon, na nagpapakita ng kanilang kakaibang poster ng sayaw, ang ilan ay kaakit-akit, ang ilan ay mapaglaro, ang ilan ay matikas, na may iba't ibang estilo. Marami sa mga light-rati at calligrapher na ito sa eksena sa partikular. Ang ilang mahihirap na light-rati ay walang pagkakataon na makakita ng napakaraming magagandang babae tuwing weekday, at ang ilan sa kanila ay namumula na. Marami ring mga kababaihan sa yugtong ito na commandant sa mga light-rati na ito at nagkusa ng mga asar. Lalo na, sa posisyon kung saan nakaupo si Su Huafan, mayroong hindi mabilang na mga kindat. Gayunpaman, si Su Huafan ay mukhang kalmado, nakangiti at nag-e-enjoy sa sayaw, na parang walang makakagambala sa kanyang kalooban. Ang matikas at madaling pag-uugali na ito ay lihim na humanga sa kanya ng ilang light-rati sa eksena. Isang pares ng bahagyang nakakaawa, bahagyang may hinanakit na mga mata ang lumabas mula sa mananayaw at damapo kay Ye Fan. Naramdaman talaga ito ni Ye Fan, ngunit nagkunwari siyang hindi pinansin. Pagkatapos ng lahat, ang Guqing na iyon ay hindi isang fuel-efficient lamp, alam ni Ye Fan na ang babaeng ito ay nagpapanggap. Gayunpaman, kahit na hindi napukaw ng mga mata ni Guqing ang reaksyon ni Ye Fan, napansin ni Su Qingzhou. Asawa, napakaganda ng babaeng iyon, at palagi kanyang tinitingnan. Baka si Chinger siya. Tanong ni Su Qingzhou. Meron ba? Hindi ko nakita, napakaganda ng prinsesa ko, hindi ko na kayang hawakan ang ibang babae sa paningin ko, mataimtim na sabi ni Ye Fan. Palaging tatawanan ng asawang lalaki ang iyong asawa, nakaramdam ng kawalan ng magawa si Su Qingzhou saglit, ngunit sinimulan niyang obserbahan ng mabuti si Guqing. Sa wakas, nang tumugtog ang kanta, tumigil ang sayaw. Higit sa 50. Nang makita ang sikat na brand, biglang lumiwanag ang mga mata ni Su Qingzhou, at nakangiting sinabi, tulad ng inaasahan, siya si Chinger, asawa. Mukhang nahuhumaling ang babaeng ito sa iyo. Oo. Matigas na ngumiti ang Fan, wala, umiinom. Umiinom. Pagtaas ng baso, ininom ni Ye Fan ang lahat. Itong alak, kahapon lang niya nainom, 1,000 araw na ng kalasinggan. Mukhang maganda nga ang marka ng Linlang Shihui, at talagang magagamit nito ang mamahaling alak na ito. Kapatid, uminom ng mas kaunti para sa 1,000 araw ng paglalasing. Kailangan mong magsulat ng mga tula mamaya.
Bagamat nakakadagdag ang alak sa saya, hindi ka dapat maging sakam sa isang tasa, paalala ni Ye Wanqing. Anong uri ng mga tula ang isinusulat mo? Nandito lang daw sila para makisali sa kasiyahan, diretsyong winuwagayway ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Mayroon siyang napakalinaw na layunin ngayong gabi. Aalis siya pagkatapos niyang mapanood ang pagtatanghal, at saka walang kinalaman sa kanya ang kompetisyon sa Warren, para ligtas siyang makapasa sa customs. Nagpout si Ye Wanqing, mukhang hindi masaya, at wala siyang magawa kay Ye Fan. Sa oras na ito, tumayo si Tei Fuzang at malakas na sinabi, lahat, magkikita ulit ako sa Linlang Poetry Club ngayon, at bibigyan kita ng toast. Daan-daang tao sa audience ang sunod-sunod na bumangon, at kasama si King Chi, uminom sila kasama si Tei Fuzang. Mrs. Exe. Pagkatapos mag-ihaw ng alak, sinabi ni Zhang Sheng nang walang gaanong kalokohan, sa inyong lahat, ang ilan ay ilang beses nang nakapunta sa pagdiriwang ng tula, at ang ilan ay dumating sa unang pagkakataon sa taong ito. Ngunit ang mga alituntunin ng pagdiriwang ng tula ay malinaw na nakasulat sa imbitasyon, dapat ay pamilyar na ang lahat dito. Matapang ang matanda, magsimula tayo sa unang tema ng tula ngayong gabi, iyon ay ang tema ng dance song ngayon lang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi bababa sa kalahati ng mga tao sa pinangyarihan ay nahulog sa pagkalito. Musika ng sayaw. Anong tunyan? Ang paksang ito ba ay isang kantang sayaw? Basta. Habang hinuhulaan ng lahat, isang boses ang malakas na nagsabi, ang kantang kanina ay tinawag na To Sons of Love, at ito ay binubuo ng kompositor na si Zhang Wo mahigit 1,300 taon na ang nakalilipas. Ang kwento ay tungkol sa isang babaeng nangungulila sa kanyang kat-ipan mula sa malayo. Kahit na ito ay euphemistic at kaaya-ayang pakinggan, siya ay talagang napakamapagmahal at nakakaantig. Marahil ang pamagat ng Zhang Teifo ay dapat na, pag-ibig sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Haha, karapat-dapat maging emperador. Ang numero 1 talento sa lungsod, eksakto ang sinabi ng tagahanga ng pagpipinta, nakangiting tumango si Zhang Sheng. Biglang bumulalas muli ang mga manunood, nagpapahayag ng pasasalamat sa malawak na kaalaman ni Su Huafan, bagaman maraming tao ang nakarinig nito, ngunit si Su Huafan ay nang-ahas na maging unang magsabi nito, na isang pagpapahayag ng tiwala sa sarili. Matapos may hayag ang paksa, isang waiter na may hawak ng lottery ang lumapit kay Mrs. Zhang. Iniunat ni Mrs. Zhang ang kanyang kamay, kumuha ng name tag ng random, at binasa, Feisha City, Bailey Ching Tian. Hehe, mukhang talentadong tao siya mula sa pamilya Bailey. Para sa unang tanong na ito, ikaw na ang baalang magsulat muna ng tula. Sa ikalawang hanay, isang lalaking nakasuot ng itim na brocade na robe ang tumayo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, Bailey Ching Tian, nakita ko na ang lahat ng mga guro at kaibigan. Kung gusto mong ipakita ang iyong kapangitan, pagkatapos ay magsulat ng isang kanta na may sakit sa pag-ibig. Bahagyang nag-isip si Bailey Ching Tian, at agad na binibigkas ng may kumpiyansa, ang mga matatanda ay walang katapusan, at ang gabi ay malamig at malamig. May walang katapusang saya at lamig bago ang ingay. Ang matandang anak ng kama, ikaw Denglong. Habang nagbabasa siya, si Ye Danqing, na nasa audience, at ilang iba pang manunulat. Sino ang mga naitala na tula ay direktang ipapadala sa isang grupo ng mga lubos na iginagalang na mga master sa literatura para sa pagsusuri, at ang huling marka ay ibibigay sa bawat talento. Matapos bigkasan ng mga salita, nagpalakpakan ang eksena, at maraming tao ang nagpalakpakan. Nang makaupo na si Bailey Ching Tian, muling tumayo ang isang talentadong lalaki sa kanyang harapan. Si Xiao Sheng ay mula sa Dasheng University, ang kanyang apelyido ay Lu, at ang kanyang solong pangalan ay Zin. Maraming tao sa eksena ang bumulalas. Ito pala ay si Lu Zin mula sa Dasheng University. Hindi nakakagulat na maaari siyang umupo sa unang hanay. Narinig ko na siya ang numero 1 makata sa Dasheng Academy, ngunit ipinanganak siyang medyo mahirap, kung hindi ay maaaring makipagkompetensya siya kay Su Huafan. Lu. Si Zin ay hindi mapagpakumbaba o mayabang, pagkatapos ng kaunting pagmumuni-muni, nagsimula rin siyang magbasa ng mga tula. Lahat ay pinapatakbo ng pangit na mo, nang makita ka ni Conla na may isang pag-swipe, sa wakas ay inutusan ko si Fang Kie na uminom, at ang kanta ng mangingisda ay hindi matatalo sa pag-iyak, pagkatapos ng isang binasa ang tula, may mga palakpakan mula sa eksena. Oo. Umiinom si Fan, at nang marinig niya ang mga tagay na ito, medyo natigilan siya, parang normal lang, ano ang pakiramdam ng mga taong ito. Pagkatapos, ipinasa ito sa ilang tao, naabot nito ang posisyon ni Ye Fan. Bigla na lang. Sobrang concentrated ang atensyon ng audience. Matagal nang inaabangan ng lahat ang pinakasikat na Ye Concubine. Kasama Master Zhang at King Chi, inaabangan din nila ito ng may malaking interes. Medyo naguluhan si Ye Fan, ito. Paano ito kumalat sa akin? Kailangan gawin ito ng lahat. Isang pagsabog ng tawa ang sumabog sa eksena, at ang ilang mga tao ay umiling ng walang magawa. Prinsesa Ye, hindi mo ba nabasa ang mga patakaran ng Poetry Society sa imbitasyon? Nakangiting tanong ni Mrs. Zhang. Umiling si Ye Fan, hindi. Kuya, hindi mo talaga nakita. Akala ko inaabangan mo na. Mabilis na ipinaliwanag ni Ye Wanqing kay Ye Fan sa mahinang boses.
Ito pala, na ang Linlang Poetry Club, maliban sa unang tao, ay napagpasyahan sa pamamagitan ng lottery, at ang susunod na pagkakasunod-sunod ay ang pinakasikat na talento ng taon na binigyan ng prioridad sa unang hanay. Maghintay hanggang matapos ang unang hilera, pagkatapos ay bumalik sa likod. Pagkatapos ng talented. Sa pangkalahatan, imposible para sa mga maaaring umupo sa unang hanay na hindi makasulat ng tula. Kahit na ang oras ng paghahanda ay mas maikli kaysa sa ibang mga talento, hindi sila mapaparusahan sa pag-inom. Ye concubine, ganito ang rules, please let everyone appreciate your works. Nakangiting sabi ni Mrs. Zhang. Oh, kaya pala. Tumango si Ye Fan, at ngayon ay naiintindihan na niya. Basta. Habang inaabangan ito ng lahat, pinaplano nilang suriin ng maayos ang lakas ni Ye Fan. Biglang kinuha ni Ye Fan ang mga baso ng alak nina Su Qingzhou at Ye Wanqing, at pagkatapos ay diretsyong nilagyan ang 3 baso. Gudong gudong, gudong gudong, gudong gudong. 3 tas ang lasing si Chenri, pinunasan ni Ye Fan ang kanyang bibig at tuwang-tuwa sa kasiyahan. Parusahan ko ang aking sarili sa 3 tasa. Tapos na ako. Susunod. Natahimik ang audience, hindi alam ni na Su Qingzhou at Ye Wanqing kung ano ang sasabihin. Alam nila na ayaw ni Ye Fan na magsulat ng tula, ngunit hindi nila inaasahang lalaban sila hanggang sa ganito. Yung iba. Kabanata 1979. Noong 1979. Nakita ni Ye Fan na tahimik ang eksena, at tinitigan niya ang kanyang sarili ng walang dahilan, medyo hindi nasisiyahan, bakit ganito ang tingin mo sa akin, hindi ba't ipaparusahan mo ang iyong sarili sa 3 tasa? Mapait na ngumiti si Mrs. Zhang, talagang may ugali si Ye Concubine Maria. Pabayaan na lang. Sa round na ito, imposibleng pahalagahan ang obra maestra ni Ye Concubine. Burdado lang naunan, wala talagang material. Agad namang tumawa ng mahina ang isang talentadong tao. Mukhang totoo ang plagiarism ng mga tula ni Su Huafan. Sumulat ako ng mga tula on the spot, at agad akong nalantad. Nagkomento ang ilang tao. Lu, sina Zin, Bailey Qingtian, at iba pang mahuhusay na talento na kagagaling lang ay tinanggap din ang kanilang pagkabigo at paghamak kay Ye Fan. Marami sa kanila. Ang talentadong concubine na orihinal nilang hinangaan ay naging isang plagiarism lamang, na medyo ikinalulungkot at ikinagalit nila. Su. Matatag na nakaupo si Huafan sa dawyute na may nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha. Ginawa niya. Hindi ako naniniwala na ang pag-aaksaya ng mansyon ni Zhen Beihao, na naging hindi aktibo sa loob ng maraming taon, ay biglang magiging isang mahusay na talento. Mainam na gumawa ng iilan nang hindi sinasadya ano. Higit pa, hindi nang ahas si Ye Fan na harapin siya sa Tianwen Academy noong araw na iyon, halatang wala siyang sapat na tiwala. Kuya, kaya mo talaga, napaupo si Ye Wanqing nang makita ang kanyang kapatid, at hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Walang pakialam si Fan, wala siyang pakialam sa sinasabi ng mga taong iyon tungkol sa kanya, ipinagpatuloy niya ang pagkain ng mabangong pampaganya, at sinabing, ikaw kuya, ibang-iba ako. Walang magawang ngumiti si Su Qingzhou at umiling, okay lang kung ayaw ng asawa mo na magsulat ng tula, pero mas mabuting huwag kang magpakalasing. Ang libu-libong araw ng paglalasing ay maaaring maging napakalakas. Huwag mag-alala, Chen Ri Zui ang tawag dito, Chen Kop Bu Zui ang tawag sa akin. Lumaktaw si Ye Fan, at nagpatuloy ang mga sumunod na talento. Isa. Matapos basahin ang unang tula, pansamantalang tumigil sa pag-uusap ang lahat, at nagsimulang magkomento at pumalakpak muli. Sa wakas, ng turn na ni Su Huafan, lahat ng talento sa audience ay nagpakita ng kanilang mga mata na umaasam. Tumayo si Su Huafan, at magalang na yumuko kay Mrs. Zhang mula sa malayo bago niya itinaas ang kanyang ulo sa marangal na paraan at magiliw na binibigkas, ang bakal. Kondado sa madilim na lungsod ng Dongping, kahit na itanong mo kung sino ang magpapadala ng bangka. Mahirap makakuha ng pagkain kapag lasing ka. Yan Yuxiao, Shui Mengxia. Umuulan at inaantok bago ang tagsibol. Hindi sapat. Upang matindaan ang mga luha ng berdeng plum. Tumango rin ang mga matandang master judge na iyon. Sa mga pavilion sa labas, ang mga batang babae sa Kayanfang na nakasuot ng napakarilag na kasuotan ay lalong nalasing, na nakatingin kay Su Huafan ng may paghanga. Okay. Ibang grado ang gawa ng fan ng pagpipinta ng Su na ito. Pinagsasama nito ang pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae sa isang marilag na mundo. Ito ay talagang isang obra maestra. Hindi napigilan ng ilang matandang master na magkomento na may mapagpakumbaba na tingin, Su. Inabot ni Huafan at tinanong si Master Zhang, matapang ang mga estudyante, hilingin kay Master na magkomento sa isa o dalawa. Haha, ito ay kapansin-pansin, ang pagsulat at emosyon ay bahagyang may depekto, ngunit ito ay talagang isang mahusay na gawa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pansamantalang trabaho, at bihirang matutong gumuhit ng mga tagahanga, komento ni Zhang Teifu. Kahit na ang mga master-level figure tulad ni Zhang Teifu ay labis na pinupuri, at ang mga mahuhusay na tao sa eksena ay natural na higit na pinupuri. Ito ang numero 1 talento sa imperial na lungsod, at hindi ito kapantay ng ilang tao. Nagtawanan ang ilang talento sa makabuluhang paraan. Si Su Huafan ay mukhang mayabang at sumulyap kay Ye Fan ng masama.
Ang paghihiganti na nagpahiya sa kanya sa Tianwen Academy noong araw na iyon ay nag-antay rin sa wakas. Hindi siya makapaghintay, gusto niyang maghintay para sa ikalawa at ikatlong round, at pahalagahan kung paano gagawin ni Ye Fan ang kalokohan sa kanyang sarili. Wala man lang naramdaman si Fan, tahimik siyang umiinom ng mag-isa, nang walang sabi-sabi. Ito. Hindi naman sinasadya ni Ye Fan ang pagiging tanga, ngunit nakikinig sa mga tulang iyon. Kahit na ito ay hindi isang napakalakas na pangungusap, ito ay tungkol sa damdamin ng Tononibik. Nakinig at nakinig si Fan, at hindi maiwasang mag-isip ng isang malayong lugar. Sarili niyang mga anak na babae, mga babae. Lahat ng uri ng mga alaala at Tononibik ay nakakabit, na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting hindi komportable. Kahit na siya ay nakaranas ng 100 labanan, ang edad ng tunay na matino na buhay ay wala pang 30 taon. Siya, binata pa, napipilitan lang siyang mabuhay at naranasan ang napakaraming bagay na hindi maisip ng iba. Karaniwan, maaari niyang gamitin ang malakas na paghahangad upang madaig ang ilang negatibong emosyon nang hindi masyadong nag-iisip. Pero kapag siya talagang huminahon, umiinom ng ganito at nakikinig sa mga tula, ang kanyang puso ay magpapakita rin ng malambot na panig. Isang mahinang kalungkutan ang naging dahilan ng pagbaba ng mood ni Ye Fan. Sa kasong ito, ang iba sa eksena tila nakaramdam ng hindi kasiyahan si Ye Fan dahil siya ay napahiya at napahiya. Maging sina Su Qingzhou at Ye Wanqing sa gilid ay nag-isip na si Ye Fan ay hindi nasisiyahan, at sinisi nila ang kanilang sarili ng kaunti, alam na hindi sila dadalhin ni Ye Fan dito. Nang matapos ang unang ikot ng mga tula, umakyat sa entablado ang 50 o kaya'y mag-agarang babae. This time, imbes na sumayaw, kumanta. Ang bawat isa. Babae ay nahahati sa 10 grupo na may pipa, sheng, liuchin at iba pang mga instrumentong pangmusika sa kanilang mga kamay. Ang 10 grupo ng mga kababaihan ay humalili sa pagtugtog, at bawat isa sa kanila ay sasamahan at kumanta ng isang maikling talata ng mag-isa. Sa ganitong paraan, ang lakas ng bawat babae ay may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa. Nang turn na ni Gu Qing, hinawakan ng babae ang lute sa kanyang kamay at kumanta, "Sino si Zuho, umaagos ang tubig." Su para sa hilaga at timog upang manood ng mga bulaklak. Ang malambing na kanta, na sinasabayan ng euphemistic at nakakaantig na pag-awit, kumalat sa buong lugar. Maraming mga mahuhusay na tao ang nagpakita ng kanilang paghanga at naging baliw ng ilang sandali. Kailan natapos ni Gu Qing na kantahin ang seksyong iyon, maraming tao ang naaalala pa rin ang tungkol dito at nag-aatubili na humiwalay dito. Hindi katakataka na gusto ng asawang lalaki itong si Qinger, talagang mahusay siyang kumanta, magiliw, at may mahabang alindog. Si Su Qingzhou ay nasa tabi niya. Maalalahanin na mga pagsusuri. Oo. Mapait na ngumiti si Fan, at tinatamad ng magpaliwanag pa. Matapos kantahin ang 5 kanta, ipinakita ng mga awit ang kanilang mga sikat na tatak at pagkatapos ay bumaba muli. Sa pagkakataong ito, si Haring Qi ang tumayo at nagsabi sa malakas na boses, "Mga henyo, malamang naunawaan na ninyo kung ano ang pangalawang paksang ito, at ang haring ito ay direktang magpapabunot ng palabunutan. Tunay nga, ang 5 pirasong ngayon lang ay para ipahayag ang kanilang Tononibik sa kanilang bayan, kaya't tumango ang lahat sa eksena." Bumunot ng loto si King Qi at nakangiting sinabi, "Dasheng Academy, Lu Xin." Haha, sa pagkakataong ito, magsimula ng direkta sa unang hanay. Young Master Luo, kilala ka bilang numero 1 talento ng Dasheng Academy, dapat ikaw ang mauna. Halika, madali lang din. Ang kanyang Royal Highness King Qi ay sobrang na-rate. Lu. Kumpiyansa na tumayo si Xin, at pagkatapos na batiin ang mga tao, nagsimula siyang magsulat ng tula sa malakas na boses, ang mga kapitbahay ay nag-uurong sulong sa harap ko, at kapag si Wan Tiaosheng ay ipapadala ang hari. Ayoko. Alamin ang hangin at ang buwan at ang mga ulap, ang mga salita ng mga tula ay binasa, at muli maraming tao ang nakaramdam ng matinding damdamin. Oo. Hinaplos ni Fan ang kanyang buhok at napabuntong hininga, ang ganitong uri ng pangungulila ay naging dahilan para hindi siya komportable. Hindi nagtagal, turn na naman ni Ye Fan. Kabanata 1980 ang magnanakaw. Noong 1980. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng uri ng masalimuot na mga mata, hindi nagatubili si Ye Fan at pinarusahan ang sarili ng 3 beses. "Ye concubine, napakalaki mo talaga. Kahit ang haring ito ay hindi maaaring maging lasing sa loob ng 1,000 araw, kaya ayaw mong ipakita ang iyong talento sa tula." Medyo kumbinsido si King Qi, ito ay masyadong maiinom. "Haha, His Royal Highness King Qi, I'm afraid Ye concubine is not unwilling, but can't." Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at biglang humagalpak sa tawa ang eksena. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo, hindi niya pinakinggan ang mga tawanan na ito. Ang kanyang isip ay puno ng mga taong iyon, mga lugar na iyon, mga nakaraan. Asawa, hindi ka ba komportable? Nalaman ni Su Qingzhou na si Ye Fan ang lungkot sa mga mata ni Fan ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Oo. Ngumiti si Fan at iwinagayway ang kanyang kamay, sinabing ayos lang siya, at pagkatapos ay nagbuhos ng isang baso ng alak. "Kuya, huwag kang uminom, malasing ka na naman."
Si Ye Wanqing ay nahawa rin sa emosyon at nahikayat si Ye. Napabuntong hininga si Fan, huwag kang mag-alala, hindi ako lasing, gusto ko lang uminom ngayong gabi. Nang makitang hindi sila makumbinsi ng dalawang babae, kinailangan nilang sumuko. Hindi. Pagkaraan ng ilang sandali, muling bumangon si Su Huafan at binibigkas ng malakas, dala ang aking espada, ang East Lake ay hindi mainit sa tagsibol, at ang North People's Life Region ay naghihiwalay. Lumangoy muna sa kalangitan upang basagin ang lamig, ibitin siyang at lasing, ngunit ang kurtina ay malungkot. Sinasabayan ang eksena. Nasa sabik ng malakas at pinuri ang isa-isa, tumingin si Su Huafan kay Ye Fan na may dismayadong tingin sa kanyang mukha. Nakakalungkot na hindi ako makapagsulat ng tula kasama ang mahuhusay na Ye Concubine ngayong gabi, talagang isang malaking panghihinayang para kay Huafan, Ye. Ngumisi si Fan, tinatamad pa ring sumagot. Kung gagamitin mo ang mga tula ng mga pantas para sa kapakanan ng moral, ipapahiya mo ang mga dakilang manunulat na iyon. Lahat ng tao sa nakita ng eksena na hindi umimik si Ye Fan, at mas lalo silang nanunuya. Paano magiging walang kapantay ang walang kwentang anyo na ito? Sikat. Karapat-dapat kang umupo sa unang hanay ng ganoon lang. Ito ay isang kahihiyan sa reputasyon ng Linlang Poetry Society. Hindi mo ba nakikita, nandito siya para uminom, balita ko may palayaw din pala si Ye Concubine na lasenggo, mukhang maraming ang. Ano? May magagawa pa ba siya kung hindi siya umiinom? Mas mabuti pa kaysa gumawa ng tula para magpakatanga. Haha. Patuloy na dumarating ang mga mapang-akit na boses, si Su Qingzhou at Ye Wanqing ay parehong nakasimangot at nagtatampo, ngunit wala silang masabi, pagkatapos ng lahat, may mga tao sa lahat ng dako. Ang ganitong uri ng mga puna ay ginagawa. Marerespeto lang ang ganoong malaking literary summit meeting kung ipapakita mo ang iyong talento sa panitikan. Si Ye Danqing, na abala sa pagsusulat sa mga manunood, ay tumingin ng may pag-aalala sa sandaling ito, ngunit wala siyang magawa ngunit wala ng oras para dumating. Guan. Pagkatapos. Ang ikalawang round ng pagpapalitan ng tula, oras na para sa huling round ng kompetisyon ng Warren. Ito ay pagbigkas ng tula. Sa entablado, nagsimulang lumabas ang lahat ng uri ng mga sikat na tula sa lugar. Walang alinlangan na ang pinakasikat na tula ni Ye Fan ang pinakasikat kamakailan. Ilang kababaihan ang pumili ng Mochizuki Nostalgia, at yung Mei, at iba pang mga tula. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lamang naisip ng lahat na si Ye Fan ay isang makapangyarihang, may akda, ngunit habang nakikinig sila, lalo silang nagiging katawa-tawa. Lu. Naramdaman ni Nazin, Bailey Qingtian at iba pang mahuhusay na tao na hinangaan nila si Ye Fan kamakailan. Napaka-ironic. Gu. Nasa likod si Qing, pinili din niya si Yong Mei, at habang kumakanta, tumingin din siya kay Ye Fan sinasadya o hindi sinasadya. Ye. Nagkunwaring walang napansin si Fan, at nagpatuloy sa pag-inom. Asawa, ang Qinger na ito ay magaling mag-recite. Hindi ko inaasahan na isang babae mula sa Kayanfang ang makakabasa ng gilas ng plum blossom na pagsasarili ni Zuoran. Bulong ni Su Qingzhou. Ye. Napabuntong hininga si Fan, palagi ko siyang binabanggit. Ano ang ginagawa mo? Asawa. Tingnan mo, namumula ang mukha mo, tumigil ka sa pag-inom. Tahimik na sabi ni Su Qingzhou, puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata. Medyo nabigla si Fan, at malalasing siya balang araw. Akala ko hindi ko na matitikman ang lasa. Dumating ang kalasinggan, gumaan din ang pakiramdam ni Ye Fan, at niyakap ang kanyang asawa sa tabi niya, sa noo. Bahagya niya itong hinawakan, ayos lang. Hindi ako maglalasing. Asawa, ayos ka lang ba? Mukhang malungkot ka ngayong gabi, inunat ni Su Qingzhou ang kanyang malamig na payak na kamay at inilagay ito sa likod ng kamay ng superior ni Ye Fan. Okay. Pero hayaan mo na ang prinsesa, sinabihan ako niya ng mga taong iyon. Ngumisi si Ye Fan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at umiling ng may ngiti, kahit ano pa ang sabihin ng mga tagalabas, sapat na para malaman ng concubine na ang kanyang asawa ay may talento. Bakit ba magkikialam sa mga taong hindi alam ang katotohanan? Ha, inabot ni Ye Fan at hinaplos ito sa mukha ng asawa. Sa entablado, nakita ni Gu Qing ang intimacy ni Ye Fan at Su Qingzhou, at bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Nang matapos ang mga babae sa pagbigkas, isang solemn na matandang master ang biglang tumayo at sumaludo kay Mrs. Zhang at King Qi. His Royal Highness King Qi, Teifu, may gagawin ng matandang ito, at gusto kong iulat ito sa inyong dalawa bago lumabas ang huling tanong. Ngumiti si Zhang Teifu, Lao Liu, huwag kang maging magalang, ikaw at ako ay dating opisyal sa iisang dinastiya, ngunit hindi ito mahalaga. Mahigpit na sinabi ni Ji. Liu, sa orihinal, ayaw pang magsalita ng matanda, ngunit napakaraming babae ang bumigkas ng mga tula gaya ng Yung Mei na malawakang ipinakalat kamakailan. Narinig ng lahat na ang mga tulang ito ay isinulat ni Ye Concubine, ngunit ang nakikita ko ngayon, iniisip ng matanda na Ye Concubine ay hindi dapat ang may akda ng mga gawang ito. Master Su. Si Huafan, minsan ay naglabas ng isang koleksyon ng mga tula at itinuro na ang mga tulang ito ay plagiarized at binago ang mga gawa mula sa kanyang hindi na i-publish na koleksyon ng mga tula. Ang matandang lalaki noon.
Nag-aalinlangan lang sa una, ngunit ang nakita ko ngayong gabi mula sa aking narinig, iniisip ng matanda. Ang master ng Su Huafan ang dapat na orihinal na may akda ng mga tulang ito. Kahit na ang ekspedisyon ay nagbibigay ng higit na pansin sa martial arts at hindi gaanong prosa, ang kanyang kamahalan ay palaging naglalagay ng mataas na pag-asa sa ating mundo ng panitikan, at ang mga tagapaglingkod sibil ay higit na ginagamit. Tayo ay nasa mundong pampanitikan, paano magiging sikat ang isang magnanakaw na pampanitikan sa sagrado at solemn na linlang poetry conference na ito? Nasaan ang hustisya? Ano ang katangian ng dakilang literati? Hayaang sirain ng mga magnanakaw ang reputasyon ng mundo ng panitikan, paano ito magiging karapat-dapat sa makapangyarihang biyaya ng emperador? Nagbigay ng bukas palad na talumpati si Old Master Liu, na nagpalakpakan ng mga manunood. Magaling sinabi. Tinamaan ni Liu Lao ang pako sa ulo. Nakakahiya ang plagiarism. Oras na para itama ang pangalan ni G. Su Huafan. Nakita ko na ang lasenggo na ito ay hindi kaaya-aya sa mata. Hindi siya dapat payagang pumasok sa Linlang Poetry Club. Ang krusada sa eksena ay tumaas mula sa alon hanggang sa alon, at si Yefan ay agad na naging target ng libu-libong tao. Sa entablado, maraming kababaihan ang tumingin kay Yefan ng may paghamak, at ang mga mata ni Guqing ay mayroon ding pahiwatig ng pagiging mapaglaro at mapaglaro. Si Qingzu at Ye Wanqing ay may seryosong ekspresyon, nakaupo doon na galit at walang magawa. Si Yefan, ang kasali na partido, ay tumikim, mahinahon, at nagpatuloy sa pag-inom ng mag-isa. Nahulaan na niya na ang Su Huafan na ito ay malamang nahanda. Pumunta ako dito, ngunit hindi ko inaasahan na siya rin ang nag-ayos ng ganoong galaw. Matapos magkatinginan sina Zhang Teifo at Shi Wang, nag-isip sila saglit bago tumayo at ikanaway ang kanilang mga kamay para hudyat na tumahimik ang lahat. Ano? Sinabi ni Liu Lao na may katuturan, Su Painting A Fan. Talaga bang ikaw ang sumulat ng mga tula na ito? Si Su Huafan ay mukhang flattered, bumangon at itinaas ang kanyang mga kamay ng may paggalang at sinabi, Mrs. Zhang, binaliwala na ito ng nakababatang henerasyon. Dahil walang tiyak na ebidensya, dapat itong ituring na gawa ng concubine Ye. Ano? Ang ibig sabihin ba nito ay maging, ito ay sa iyo, isang obra maestra na ipapamana sa mga panahon. Kung tayo ay matigas na sinabi ni Master Zhang. Mayroon si Su Huafan. Isang mapagpakumbabang tingin sa kanyang mukha, napakatotoo ng sinabi ng Master, ngunit ito ay dahil hindi nag-isip ng mabuti ang painting fan. Sa pagkakataong ito, inamin ni Huafan na ang mga tulang ito ay talagang sinulat ni Huafan, at kahit papaano ay nahulog sa pangalan ng Ye Concubine. Ngayon, nagkaroon ng kaguluhan sa field, at ang lahat ay nagsimulang maghagis ng higit na paghamak kay Ye Fan. Nakakahiya talaga, concubine pa ang ganitong klaseng tao. Paano ka bigla-bigla na lang makakagawa ng ganyang quatrain, kopya pala. Talagang matanda na si Young Master Su, hindi ko na kaya. Ang sunod-sunod na talakayan, at di nagtagal nagsimulang sumigaw ang ilang tao, Ye Fan, ang magnanakaw. Sa labas ng Linlang Poetry Club, ang mga taong hindi masyadong naniniwala dito ay iniisip din na maaaring ito ang kaso. Samantalang, marami rin ang nagsumite ng nanghihinayang mga sulyap. Isang hamak na tao lang pala ang talentadong babae na hinahangaan nila. Nakakairite kaya. Walang hiya ang Su Huafan na iyon. Kuya, fair na. Galit na galit si Ye Wanqing na malapit nang bumagsak ang kanyang mga luha, at hinayla niya ang braso ni Ye Fan para bumangon. Medyo nahihilo si Ye Fan sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay parang may stamina ang 1,000 araw ng kalasinggan, at hindi niya ito matiis. Ito, ang alak na ito, ay medyo malakas. Si Ye Fan ay hinayla pataas ng kanyang kapatid na babae, ngunit siya ay hindi makatayo, napakabigat, suray-suray, at tumalikod mula sa mesa. Ha, itong lasing. Talagang nalasing siya sa Linlang Poetry Conference. I think he is trying to use his alcohol to fool. Siya, hindi ko gustong tingnan ito. Sumimangot si Suchi at sumenyas, may tao, pumunta ka at tulungan mo si Ye Concubine. Halos mawala ang mukha ng maharlikang pamilya. Basta, nang tutulungan na sana ng ilang katulong si Ye Fan, biglang tumayo si Ye Fan na parang tumbler. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.